Kabanata 271. Ang libu-libong ulila na pinayaman sa Qingyang sect ay mabuti lamang para sa Qingyang sect, ngunit walang pinsala. Sa makatuwid, hindi masyadong inisip ito ni Chen Lei, kaya tumango siya at pumayag sa kahilingan ni Wang Ping. Sumasang-ayon ka ba talaga? Nakita ni Wang Ping ang pangako ni Chen Lei nang napakasaya, ngunit medyo nagulat siya, hindi dahil may ilang makapangyarihang puwersa ang nag-recruit sa kanya noon. Gayunpaman, sa tuwing naririnig ko na mayroong libu-libong ulila sa likuran niya bilang isang pabigat, nilinaw niya sa unang pagkakataon na hindi niya tatanggapin ang buhay ng libu-libong ulila na kung saan siya ay may pananagutan. Masayang nangako si Chen Lei sa pagkakataong ito na medyo nagulat si Wang Ping. Sinabi ni Chen Lei, "Siyempre, may karapat-dapat bang linlangin ka sa bagay na ito?" Sinabi ni Wang Ping, "Dahil nangako kang pangalagaan ang buhay ng libu-libong ulilang pinamumunuan ko, kahit nakilalanin kita bilang Panginoon, kikilalanin ko rin ito." Napakadirekta din ni Wang Ping nang makita ang pangako ni Chen Lei, agad siyang nanumpa at kinilala si Chen Lei bilang master. Sa katunayan, hindi natatakot si Chen Lei sa pagsisisi ni Wang Ping. Kung talagang nang-ahas si Wang Ping na magsisi, may paraan siya para pagsisihan ni Wang Ping ang pagdating sa mundong ito. Sinakop ni Chen Lei si Wang Ping, at lubos siyang nasiyahan. Bagamat hindi pa rin sikat si Wang Ping, magiging martial emperor level assassin siya pagkatapos ng 10-10 taon. Ngayon ay madali na siyang kumuha ng mga ganoong larawan. Sa isang trump card sa iyong kamay, magagawa mong gawin ang inisyatibo sa anumang gagawin mo sa hinaharap. Higit pa rito, ang Qingyang sect ay mabilis na umuunlad ngayon, ngunit dahil ito ay isang bagong nabuong sekta, ito ay nasa yugto pa rin ng paghihintay na paunlarin, at nagkaroon ng matinding kakulangan ng mga talento. Halimbawa, ang kasalukuyang Qingyang sect ay hindi pa nagtatag ng sarili nitong ahensya ng paniktik, at napaka-passive sa pagkolekta ng katalinuhan. Ang Wang Ping na ito, ngayon ay isang gold medal assassin sa Assassin World, ay nigil-inang ng daan-daang makapangyarihang assassin. Mayroon na siyang malaking intelligence network sa kanyang mga kamay. Ngayong nasakop na niya si Wang Ping, nasa iyong mga kamay na rin ang katumbas ng intelligence network ng isang malaking general. Matapos mahuli ni Chen Lei si Wang Ping, hiniling niya kay Wang Ping na pumunta at ayusin ang libu-libong bata na maulila. Kapag may oras siya, dadalhin ni Chen Lei ang mga ulilang ito pabalik sa Qingyang sect. Sa ngayon, dapat bumalik si Chen Lei sa Zuan Tianzang sa pinakamaikling panahon na posible. Anak, dapat mas mag-ingat ka sa daan. Nakatanggap ako ng balita na kabilang sa 7 pangunahing sekta, isang pangkat ng pangangaso ang espesyal na ipinadala upang harangan ka at patayin ka pabalik sa Zuanchen sect. Sa pagkakataong ito, ang paglalakbay ni Zhang ay puno ng kahirapan, kaya dapat kang mag-ingat. Panipi. Bago humiwalay, sinabi ni Wang Ping kay Chen Lei ang lahat ng balitang alam niya. Ang 7 pangunahing sekta ay hindi lamang naglabas ng mga misyon upang manghuli kay Chen Lei sa mundo ng mga mamamatay, ngunit nagpadala rin ng mga makapangyarihang pangkat ng pangangaso upang manghuli kay Chen Lei. Lalo na ang Ziyang Palace, Thousand Demon Sect, at Shenlong Sect. Ang isa sa mga deputy lords ng 3 sekta ay nahulog sa mga kamay ni Chen Lei. Masasabing nagpeke sila ng away ni Chen Lei, paanong madaling palayain si Chen Lei. Tumango si Chen Lei, sinabing alam niya, at pagkatapos ay nakipaghiwalay kay Wang Ping. Si Chen Lei, na humiwalay kay Wang Ping, ay muling nagsimula sa paglalakbay pabalik sa sekta. Ngayong alam na niya na maraming malalaking sekta ang nagpadala sa kanya ng mga pangkat ng pangangaso, natural na umiwas siya sa mga pangunahing kalsada at pumili ng malalayong landas. Mag-ingat sa daan, ngunit habang dumadaan sa tanging daan pabalik sa Xuanchanzong, natuklasan pa rin siya at tinambangan. Sa pagkakataong ito si Chen Lei ay tinambangan ng mahigit 100 disipulo ng Thousand Demon Sect. Ang Thousand Demon Sect ay nasa hangganan ng lugar na kinokontrol ni Xuanchanzong, at ang Thousand Demon Sect ay palaging ginagamit ang Xuanchanzong bilang isang haka-haka na kaaway. Ang koleksyon ng impormasyon tungkol sa Xuanchanzong ay napakadetalye, at ang geographical na kapaligiran sa loob. Ito ay napakalinaw sa makatuwid. Ang tanging paraan para kay Chen Lei upang makabalik sa Xuanchanzong, isang ambush ang na-set up, naganap na humadlang kay Chen Lei. Sa pagkakataong ito,
ang taong nanguna sa mga disipulo na palibutan si Chen Lei ay isang elder sa antas ng Wuwang. Ang cultivation ng elder na ito ay umabot na sa ikatlong antas ng Transformation Realm, at bawat isa sa kanyang mga subordinate ay mayroon ding 7 masasamang kaharian. Ang puwersa ng ikawalong palapag ay masasabing nagbibigay ng malaking kahalagahan kay Chen Lei. Matapos wasakin ni Chen Lei ang mga nakatagong puwersa ng ilang malalaking sekta, lalo na matapos sirain ang Wuzhen level powerhouse at ang 3 peak na Wuwang level powerhouses, ilang malalaking sekta ang nakayanin ang kapangyarihan ni Chen Lei. Detalyadong investigasyon. Matapos mangolekta at mag-imbestiga, nakumpirma na ang paglilinang ni Chen Lei ay nasa unang antas ng masamang kaharian, ngunit ang kanyang aktwal na lakas sa pakikipaglaban ay lumampas pa sa ika-5 at ika-6 na palapag ng masamang kaharian. Ito ay isang bihirang sobrang henyo sa libu-libong taon. Kailangang patayin muna ang isang sobrang henyo, kahit na walang ganoong bagay na pinatay ni Chen Lei Keng si Wu Zun at ilang mga deputy lords, hindi nila kukonsintihin ang paglaki ni Chen Lei. Ang lakas ni Chen Lei na hinuhusgahan ng mga taong ito ay talagang hindi batay sa maraming batayan. Ito ay ganap na hinuhusgahan batay sa ilang mga pahiwatig na sadyang isiniwalat ni Chen Lei. Sa katunayan, ang tunay na lakas ni Chen Lei ay higit na lumampas sa mga pagtatansya ng lahat ng mga sekta. Kaya lang, lahat ng nakakilala sa totoong lakas ni Chen Lei ay patay na, maliban sa isang wangping na nahuli niya, syempre. Ngayon, hindi man lang malinaw kay Lei Ming ang tunay na lakas ni Chen Lei. Paano makakaasa ang mga paghatol na ginawa ng ibang mga dakilang sekta sa hindi malinaw na mga pahiwatig upang maging tumpak? Masasabing libu-libong milya ang layo nila. Gayunpaman, ang mga pangyayaring ito ay hindi alam ng mga pangunahing sekta na nakatira kay Chen Lei. Patayin, libu-libong tao ng Demon Sect, matapos makita si Chen Lei, ay hindi umimik, at direktang inatake si Chen Lei. Sa katunayan, ang mga tao ng Thousand Demon Sect ay walang token ng Thousand Demon Sect, at wala silang mga token upang patunayan ang kanilang pagkakakilanlan. Kahit na ang bawat sekta ay nagpadala ng mga pangkat ng pangangaso, ilang mga pagsisikap sa pagligtas sa mukha ay ginawa pa rin. Kailangan, huwag maglakas loob na habulin at patayin si Chen Lei bilang isang sekta. Ang mga taong tulad ng Thousand Demon Sect ay pareho, ngunit nang magsimula sila, direktang ibinunyag nila ang mga diskarte ng Thousand Demon Sect, at maaaring makilala ng mga tao ang kanilang pagkakakilanlan sa isang sulyap. Kung tungkol sa mga tao ng Thousand Demon Sect, wala talagang sagabal. Hanggat papatayin nila si Chen Lei, maaari na silang ganap na mapatalsik sa oras na iyon, nang walang labis na pag-aalala. Personal pang ang pinatay ng matanda na pinamunuan niya si Chen Lei. Tungkol naman sa ilang subordinate na dinala niya, tumingin din siya sa kanya at pinalibutan si Chen Lei. Nakita ni Chen Lei si Wu Wang ng Transfiguration Realm na paparating at sumigaw. Sa halip na umatras, diretsyong binati niya ito. Kahit na ang tunay na lakas ni Chen Lei ay ang paglilinang lamang ng unang antas ng Gang Demon Realm, ang kanyang pisikal na lakas at ang lalim ng kanyang tunay na diwa ay maihahambing sa mga nasa ikalawang palapag ng Martial King Realm. Ang kanyang pisikal na katawan ay puno ng kapangyarihan ng 2 dragon. Para sa isang Wuwang level powerhouse, sa ikalawang palapag ng cultivation, ang aktwal na pisikal na lakas ay maaaring hindi man lang umabot sa lakas ng dragon, at ang cultivation ni Chen Lei ay, matapos masipsip ng fusion ng Thunder Dragon Gang, ang kanyang lakas ay tumaas, at ang lalim ay ngayon, si Chen Lei, na mayroon ding divine consciousness, ay hindi na mahihirapan sa paggamit ng Transforming Realm Martial King. Kaya, sa harap ni Wu Wang na nasa transform form, si Chen Lei ay walang balak na umatras. Direkta niyang binati, kumikinang at kumikislap ang kanyang mga palad, at kitang-kita ang mga marka ng kulog at kidlat sa kanyang mga palad, at malakas niyang sinampal ang kabaligtaran na pangalan sa mga palad ni King Wu. Tandang Padamdam, Kabanata 272. Ang dekuryenteng ilaw ay parang talon, na bumabalot sa hari ng Thousand Demon Sect, at ang di mabilang na mga purple na electric light ay sumasayaw na parang mga ahas na pilak, at ang electric light ay lumundag, na tumama sa haring ito ng digmaan. Ang Lightning Palm, isang pagsasanay sa Lady Sutra, ay makapangyarihan at walang hanggan. Sa mas malalim na pag-unawa sa kulog at kidlat, mas malakas ang kapangyarihan.
Si Chen Lei ay sumanib sa Thunder Dragon at naabsorb ang walang katapusang kapangyarihan ng kulog at kidlat sa Thunder Swamp, at nakuha ang Thunder Spirit Orb ng nagkataon kasama ang pag-unawa sa Thunder Palm Technique sa nakaraang buhay, ang kasalukuyang kulog palm, ang kapangyarihan at Chen Lei Chu sa oras ng paglilinang. Ito ay matagal nang naiiba sa parehong araw. Kung kukunan mo ito gamit ang isang palad, ito ay wawasak sa mundo. Ang Martial King ng Thousand Demon Sect ay napakawalang ingat at hindi isinasapuso si Chen Lei. Naisip niya na hanggat siya mismo ang kumuha ng baril, si Chen Lei ay maaaring tanggalin ng kusa. Kaya naman, nagbayad siya ng mabigat na halaga. Si Chen Lei ay masasabing ginagawa ang kanyang makakaya, ngunit ang Thousand Demon King Sect ay napakaswol. Nagbanggaan ang dalawa, halos pinagsama ang pisikal na lakas ni Chen Lei at True Essence Cultivation sa isa. Ang Demon Sect Martial King ay ninakawan sa sandaling nabigo siyang magpakita ng kahit kalahati ng kanyang lakas. Nang makita ang kanyang mga mata na nakadilat, isang malaking puwersa ang pumasok sa kanyang katawan. Ang kanyang katawan ay agad na lumipad ng paalang, ang isang braso ay pumulupot na parang umiikot, at ang tunog ng mga solidong buto na dinudurog ay maririnig. Nagkaroon ng malakas na ingay, at tumalsik ang mga pira-pirasong durog, at si Wu Wang ay pinalo ng kamay ni Chen Lei at inilagay sa batong pader. Ang Wu Wang na ito ay umungal, napalitan ng galit, at itinulak sa hangin ni Chen Lei gamit ang palad at tumama sa batong pader. Para sa kanya, sobrang nakakahiya. Naglabas si King Wu ng Black Magic Energy sa buong katawan niya, dinurog ang batong pader, at naglakad palabas. Ang kanyang mga mata ay malamig at malupit, at lumipad siya patungo kay Chen Lei nang walang sinasabi. Sa isang malakas na ingay, ang malaking purong itim na handprint ay sinampal ng malakas si Chen Lei, ngunit iniwasan ito ni Chen Lei upang maiwasan ito, at itong purong itim na handprint ay hamampas ng malakas sa lupa. Mag-shoot ng diretso mula sa sanga ng bundok. May isa pang malakas na tunog. Ang malaking itim na tatak ng kamay na dumurog sa mga sanga ng mga bundok ay hindi nawasak. Sa halip, sa ilalim ng pagkawasak ni Wu King, muli siyang bumangon sa hangin at hinabol si Chen Lei. Ito ang paraan ng Transformation Realm, na maaaring pansamantalang kontrolin ang Treasure Technique para habulin ang kalaban. Ang Martial King na ito ay pinakatanyag sa Thousand Demon Handprint. Ang ganitong uri ng martial arts ay napakalakas, malakas hanggang mabangis, at walang hangganan sa misteryo. Si Chen Lei ay lumundag pasulong upang harapin ang Thousand Demon Handprints. Ang kanyang mga palad ay napuno ng electric light, at ang isang palad ay idiniin sa Thousand Demon Handprints. Ang itim na Thousand Demon Handprint ay agad na napalibutan ng hindi mabilang na mga ilaw ng kuryente, at ito ay naputol sa isang kisap mata. Binati ni Chen Lei si Wu Wang at mabilis na nagpakita sa harap ni Wu Wang. Ang electric python sa likhang sining ni Lady Jing ay sinakal at sinakal. Sa isang iglap, si Wu Wang ay tinamaan ng isang malaking puwersa ng kuryente, nakapulupot ng mahigpit at mahigpit. Naramdaman na lang ng Haring Wu na ito ang hindi mabilang na electric snakes na nag-drill sa kanyang katawan. Halos gawin siyang coke, ang tunay na diwa sa kanyang katawan ay mabilis na lumundag, itinulak palabas ang lakas ng kulog at kidlat na umaatake sa kanyang katawan ng buong lakas. Sa sandaling ito, ang gininto ang liwanag ni Chen Lei ay kumislap sa kanyang kamay. May hawak siyang golden light stick sa kanyang kamay. Hinugot niya ito at hinampas sa ulo ng hari ng Wu. Biglang, ang kanyang ulo ay hinayla sa pamumulaklak sa lahat ng panig, agad na pinatay. Paano ito naging napakalakas? Ang mga disipulo ng Thousand Demon Sect na nakapaligid sa elder na ito ay nabigla. Ang lakas ng pakikipaglaban ni Chen Lei ay lumampas sa kanilang mga pagtatansya. Ang isang Martial King level elder ay talagang nasa ilang mga trick. Pinatay ni Chen Lei, paano pa sila lalaban? Sa sandaling ito, kinasusuklaman ng mga disipulo ng Thousand Demon Sect ang taong nagbigay ng impormasyon hanggang mamatay, at isa-isa, gusto nilang balatan ang taong nagbigay ng impormasyon at masikip. Kaya lang naiisip nila, ang kinakaharap nila ngayon ay hindi kung paano habulin at patayin si Chen Lei, kundi kung paano makatakas sa mga kamay ni Chen Lei. Habang nag-aalangan pa ang mga taong ito, hindi pa handa si Chen Lei na bigyan sila ng kahit kaunting pagkakataon. Lumitaw sa likod niya ang isang pares ng pakpak ni Thor. Ang bilis ng buong tao ay agad na tumaas ng 100 beses,
naging isang afterimage, na nakapalibot sa natitirang ilang mga disipulo ng Thousand Demon Sect ay lumingon. Boom! Pagsabog! Pagsabog! Ang natitirang mga disipulo ng Thousand Demon Sect ay biglang sumabog ng isa-isa at naging mga buto sa buong kalangitan. Hindi nag-iwan ng buhay na bibig si Chen Lei sa pagkakataong ito. Matapos ganap na patayin ang lahat, nagsimula siyang mangolekta ng mga samsam. Habang iniimpake ni Chen Lei ang pagnakawan, isa pang maliit na koponan ang sumugod kay Chen Lei. May paggalaw sa direksyon na iyon. Malamang na si Chen Lei ay natuklasan. Halika, dali. Malakas na sumigaw ang isang king-level na martial artist, natatakot na kung mahuhuli siya, si Chen Lei ang unang magtagumpay ng iba. Ang martial king-level powerhouse na ito ay ang elder ng Ziyang Palace. Sa likod niya ay isang dosenang mga disipulo ng Ziyang Palace. Bata pa sila, ngunit ang bawat isa ay may paglilinang sa ikapito at ikawalong palapag ng masamang espiritong kaharian. Dahil, mayroon pang ang ilang mga tao na nakamit ang cultivation sa ikasyam na antas ng Great Perfection ng Evil Gang Realm. Sa edad na ito, ang pagkakaroon ng napakataas na antas ng cultivation ay walang alinlangan na isang henyo sa mga henyo sa Ziyang Palace, isang elite sa mga elite. Sa katunayan, ang Ziyang Palace, isang wuwang-level powerhouse, ang namuno sa lahat ng mga pangunahing disipulo ng nakababatang henerasyon ng Ziyang Palace. Sa pagkakataong ito ay dumating siya upang tugisin si Chen Lei, isa na rito ay upang ipaghiganti si Ziyan Chuan, ang Deputy Master ng Ziyang Palace. Ito ay hindi walang ideya ng paggamit ng mga kamay ni Chen Lei upang mapabuti ang karanasan ng mga pangunahing disipulong ito. Sa mga mata ng matataas na opisyal ng Ziyang Palace, si Chen Lei ay isang mahusay na grindstone, na ginagamit ang lahat ng bagay ng husto. Matapos sugpuin ang halaga ni Chen Lei sa limitasyon, hindi pa huli ang lahat para patayin siya. Sa makatuwid, ang elder ng Ziyang Palace ay naiinip, natatakot na si Chen Lei ay unang kunin ng iba. Ang lugar na ito ang tanging paraan upang makabalik sa Zuanchen Sect. Hindi lang ang Thousand Demon Sect ang may mga master sa ambush, kundi ibang major sects din dapat ang tumatambangan dito. Pagkatapos ng lahat, ang gayong angkop na lupain ay bihira. Hindi nagtagal, natuklasan ng elder ng Ziyang Palace ang bakas ni Chen Lei. Sa katunayan, pagkatapos ay empake ni Chen Lei ang loot, naramdaman na niyang may papalapit sa kanya. Gayunpaman, hindi tumakas si Chen Lei sa pagkakataong ito, ngunit nagkusa siyang batiin siya. Sa makatuwid, ang elder ng Ziyang Palace, natagpuan si Chen Lei ng napakadali. Sa oras na ito, nabawi ni Chen Lei ang kanyang orihinal na hitsura at inalis ang lahat ng pagpapanggap. Dahil ang 7 dakilang powerhouse ng sekta ay gustong manghuli sa kanya, kung gayon ay hindi niya inisip na maglaro muli ng malaki, at makita kung sino ang mangangaso at kung sino ang biktima. Chen Lei, nagpa siya na bayaran muli ng mabigat na presyo ang malalaking sekta. Nais niyang tugisin ang mga taong ito at turuan ang mga dakilang sekta ng malalim at hindi malilimutang aral. Si Chen Lei naman, isang dosenang mga disipulo ng palasyo ng Ziyang, na nakatingin kay Chen Lei na lumitaw sa harapan nila, isa-isang sumigaw sa pagkagulat. Ang mga disipulo ng Ziyang Palace na ito ay lahat ng henyo sa Ziyang Palace, lahat sila ay ipinagmamalaki. Kaya maraming mga tao na dumarating upang kabkuban si Chen Lei ay nagalit sa kanila. Ngayon pagkatapos na makita si Chen Lei, sila ay nagmadaling kumilos at pinatay si Chen Lei sa palad ng kanilang mga kamay. Kabanata 273. Mauna na ako, isang binata na may malamig na mukha, nakasuot ng itim na damit, na may malupit na ekspresyon sa kanyang mga mata, ang nanguna at naglakad patungo kay Chen Lei. Ilang iba pang mga teenager, nang makita ang malamig na mukha ng batang ito na nangunguna, walang sino man ang patuloy na lumalaban. Ang batang lalaking ito na malamig ang mukha, nakasuot ng cultivation suit, ay umabot na sa ikapitong antas ng masamang kaharian, ngunit wala pang 20 taong gulang. Maaari itong ilarawan bilang kabayanihan. Ang kanyang lolo ay isang elder ng 9th Martial King Realm sa Ziyang Palace, na napakaliit, at labis niyang inaalagaan ang anak na ito. Sa mga taong ito, bagaman ang ilan sa kanila ay mas malakas kaysa sa malalamig na mukha na ito, alang-alang sa lolo ng malalamig na mukha ng binatilyo, walang nang ahas na kalabanin ang batang ito. Chen Lei, tandaan, ang pangalan ko ay Zai Fengyu,
Master, at pumunta ako sa Huangquan Road. Huwag mong alalahanin ang iyong mga kaaway. Tumingin si Zi Fengyo kay Chen Lei na parabang nakatingin siya sa isang patay na tao. Ilang beses nang tumikim si Chen Lei, gumawa ng kilos, at sinabing, halika. Nakita ni Zi Fengyo na napakalaki ni Chen Lei, nairita ang kanyang puso, at hindi na itinago sa kanyang puso ang layunin ng pagpatay, sinampal niya si Chen Lei ng mabangis na palad. Ang palm technique na ginagamit ni Zai Fengyo ay tinatawag na Zai Yu Jinyang Palm. Sa kanyang palad, na kasing linaw ng purple jade crystal, ay may gintong sun mark na may gininto ang liwanag, na nagpapalabas ng gininto ang liwanag at napakalakas. Sa isang putok lang ng palad, sunod-sunod na nalaglag ang hindi mabilang na mga dambuhalang puno sa paligid, pagkatapos ay sinunog upang lumipad na abo sa hangin. Ang 10,000 kilo ng higanteng bato ay agad ding napalitan ng pulbos ng bato, na natangay malapit sa palad ng hangin. Nang walang bakas, si Zai Fengyo ay parang isang tunay na dragon na hugis tao, na may blonde na buhok na lumilipad sa hangin, nagmamadaling pasulong, ang bilis ay masyadong mabilis, naglalabas ng sunod-sunod na mga larawan sa kawalan, ang kanyang mga palad ay parang dalawang gulong ng gintong araw, na may nakasisilaw na liwanag, sinampal ng malakas ang noo ni Chen Lei. Si Chen Lei ay hindi natatakot, si Zai Fengyo ay biro lamang sa kanyang mga mata. Itinaas niya ang kanyang palad, at ang kidlat ay sumabog, hindi mabilang na mga kidlat na kumikislap na parang talon. Sa isang kisap mata, nabangga niya ang palad ni Zai Fengyo, libu-libong sandali ng kidlat. Nang ito ay nabasag, si Zifeng Jade ay direktang sumabog, at ito ay natangay sa isang ambon sa hangin, na walang mga buto na natitira. Ang matanda sa antas ng wuwang na namuno sa koponan ay sumigaw ng malungkot, sumisigaw na parang puso at baga. Hindi naman sa heartbroken siya kay Zai Fengyo. Ang Zai Fengyo na ito ay mapanghimagsik, mayabang, at napakahina ng katanyagan sa buong koponan. Ang kanyang kamatayan ay hindi magpapidama sa mga tao. Gayunpaman, sa likod ni Zai Fengyo, mayroong isang master sa tuktok ng antas ng Transformation Realm Wuwang. Ang master na ito ay sikat sa pagprotekta sa kanyang mga pagkukulang. Si Zai Fengyo ay pinatay sa harap ng elder na ito, sa huli man o hindi. Ang pagpatay kay Chen Lei, ang Wuwang level elder na namuno sa koponan, sa huli ay halos hindi nakatakas sa kamatayan. Iyon ang dahilan kung bakit napakalungkot at galit nitong naka-level na Wuwang na elder, at sa parehong oras ay sobrang takot. Lakas ng loob na patayin ang kapatid ko, papatayin kita. Lumabas ang isa pang disipulo ng Ziyang Palace, at isa sa matalik na kaibigan ni Zai Fengyo. Bagamat napakasama ng ugali ni Zai Fengyo, mayroon pa ring tatlong taya sa isang bakod kahit na awkward pa rin ang kanyang ugali, si Zai Fengyo ay may ilang malalapit na kaibigan na may katulad na amoy. Ang estudyante na ngayon ay tumutugon kay Zai Fengyo ay ang matalik na kaibigan ni Zai Fengyo, isang uri ng matalik na kaibigan na nagpatutot at nagbahagi ng mga nakaw na gamit. Nang makitang pinatay ng palad ni Chen Lei si Zai Fengyo, hindi na kayanan ng disipulong ito, at tumayo pa para ipaghiganti si Zai Fengyo. Siyempre, bukod sa paghihiganti laban kay Zai Fengyo, ang alagad ng Ziyang Palace na ito ay naglalayon ding umani ng mga gantimpala kung si Chen Lei ang papatayin niya, kung gayon siya ang makakakuha ng pinakamaraming gantimpala. Kahit na pinatay ni Chen Lei si Zai Fengyo gamit ang palad, hindi natakot ang disipulong ito. Bagamat maganda ang lakas ni Zai Fengyo, sa huling pagsusuri, siya ay isang spoil, sa aktwal na labanan. Ang kanyang karanasan ay halos zero, at hindi niya ito nakakausap. Ang disipulong ito, na nasa kanyang mga unang araw, ay agad na sinalakay si Chen Lei nang walang sabi-sabi. Walang laman na nanginginig, ang disipulong ito na nagngangalang Zai Fengyo ay humawak ng isang nagniningning na higanteng sibat, at ang sibat ay hamampas pasulong. Ang tuktok ng bundok ay direktang naputol, at ang matalim na talim ng liwanag ay talagang nababalot ng lumilipad na sibat sa itaas nito. Mga layer ng purple rune, ang eksena ay lubhang nakakatakot. Kinilig ang lahat nang makita ang eksenang ito. Ang binatilyong ito ay tinatawag na Ziguang Halberd. Nilinang ang Purple Light Breaking Void Halberd Martial Arts ng Ziyang School. Siya ay walang kapantay sa talento. Nagawa niya itong makapangyarihang hanay ng martial arts, cultivation, hanggang sa mahusay na tagumpay. Ang kapaligiran, ang lakas ay nakakatakot,
at naitayo niya ang kanyang reputasyon sa pamamagitan ng matitinding labanan, at may napakayamang karanasan sa pakikipaglaban. Gayunpaman, kahit na ang lakas ni Ziguangji ay malupit, nakilala niya si Chen Lei halos bilang isang kaaway, dahil hindi siya ang kalaban ni Chen Lei anuman ang karanasan sa pakikipaglaban, talento, lakas ng paglilinang, at pisikal na lakas. Gamit ang Golden Cudgel, hindi man lang nilinang ni Chen Lei ang 8-fold critical strike rune sa Golden Cudgel, kaya pinalo niya ng husto ang Purple Spear, eksaktong kapareho ng tip ni Zai Fengyu, at hindi man lang makahanap ng kumpletong buto. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nagbago ang mukha ng lahat sa Ziyang Palace. Ang lakas ni Chen Lei ay mas malakas kaysa sa impormasyong nakuha nila. Lalo na ang matanda na nanguna sa pangkat, napagtanto na niya na maaaring nakagawa siya ng isang malubhang krimen. Mali, ang lakas ni Chen Lei ay nakakatakot, kung hahayaan niyang umakyat muli ang kanyang mga alagad, siya ay mamamatay ng walang kabuluhan. Sa oras na ito, nais din ng iba pang mga disipulo ng Ziyang Palace na maunawaan ang katotohanan ito, at ang kanilang mga mukha ay mapatla, halos hindi katanggap-tanggap. Dapat mong malaman na lahat sila ay mahuhusay na disipulo sa Ziyang Palace, ngunit hinihiling sa kanila na aminin na hindi sila kasing husay ng mga kabataang lalaki na 4 o 5 taong mas bata sa kanila, kaya ang mga taong ito na laging dinadaya ay higit pa sa saksakin, ang kanilang mga puso, mas hindi komportable na pilipitin. Sabay-sabay kayong umakyat, patayin ang taong ito, para hindi na managinip pa sa gabi. Sa wakas, ang pinuno ng pangkat ay naglabas ng utos na patayin si Chen Lei. Higit pa rito, ang elder na namumuno sa pangkat na ito ang unang gumawa nito. Hawak niya ang 2 matalas na espada, matalas at kumikinang, at dala niya ang pinakamataas na nakamamatay na aura at aura. Ang pinuno ng squad ay bumaril ng matalim sa malamig na liwanag, at ang 2 espada na nasa kanyang kamay ay tumama sa kawalan, naging 2 pilak na ilaw, at tumama kay Chen Lei ng marahas. Kasabay nito, maraming iba pang mga alagad ng palasyo ng Ziyang ang gumalaw, isa-isa, dati nilang sinisira ang kanilang mga Panginoon. Ang lugar na ito ay agad na nilubog ng hindi mabilang na magaan na kayamanan, ang bundok ay direktang nabasag, at hindi mabilang na libu-libong kilo ng mga bato ang gamulong pababa, na sinamahan ng Baoguang, na nagpakulo ng labanan dito, at gustong patayin si Chen Lei. Malamig na sumangot si Chen Lei, nag-iisip tungkol dito, 8 mahabang espada ang lumipad palabas sa storage ring, at sa isang kisap mata, isang maliit na Thunder Sword Array ang inilapag, at ang tunog ng kulog ay tumunog mula sa Sword Array, isang piraso pagkatapos, isa pa. Ang liwanag ng kulog ay mabilis na kumalat, na sumasakop sa lahat. Sa liwanag ng espada, umalangaw-ngaw ang mga hiyawan, at ilang mga disipulo ng palasyo ng Ziyang ay direktang naputol sa pamamagitan ng pagbuo ng espada, at ang ulan ng dugo ay bumagsak sa buong kalangitan. Sa pagkakataong ito, hindi nilayon ni Chen Lei na maging maawin, ang pagbuo ng espada ni Xiao Leyin ay inilunsad upang sakalin ang lahat ng mga disipulo ng Ziyang Palace sa pagbuo ng espada. Sa isang malakas na putok, ang matanda na namumuno sa pangkat ay gusot, puno ng dugo, at mukhang baliw. Nabasag niya ang sword formation at nagpakita sa harap ni Chen Lei. Kabanata 274. Halos mabaliw ang level elder na ito ni Wu Wang. Ang 12-12 ng mga disipulo ng Ziyang Palace na dinala niya ay pawang namumukod tangi sa mga nakababatang henerasyon ng Ziyang Palace. Mayroon silang magandang kinabukasan at magiging mainstay ng Ziyang Palace sa hinaharap. Pero ngayon, naputol na si Chen Lei. Ang nasabing pagkawala ay hindi isang bagay na kayang tiisin ng isang ordinaryong elder na tulad niya. Ngayon, ang mga elder sa antas ng Wuwang sa Ziyang Palace ay hindi na nag-iisip tungkol sa pagkuha ng mga gantimpala pagkatapos pugutan ng ulo si Chen Lei. Sa pagkakataong ito, kahit na anong credit ang ginawa niya, hindi niya mabawi ang pagkawala. Ngayon, ang tanging bagay na gusto niyang gawin ay putulin si Chen Lei sa kanyang harapan, at itigil ang pag-iisip tungkol sa kung ano paman. Halos mabaliw ang mga elder ng Ziyang Palace. Wala siyang pakialam sa sarili niyang depensa. Ang 2 espada ay parang 2 kidlat, at naputol sa isa, madaling paghahati ng mga bundok, paghiwa sa maraming kalaliman. Binasag ni Chen Lei ang mga pakpak ng Thunder God, at ang kanyang buong katawan ay halos naging tipak ng usok,
bahagya at mabilis na iniiwasan ang nakatutuwang pag-atake ng Elder ng Ziyang Palace. Biglang, isang malaking dagat ng kulog ang biglang lumitaw sa paligid ni Qianlei. Lumakas ang mga alon ng kulog, at isang malaking buntot ng sawa ang lumabas mula sa dagat ng kulog. Ito ay kasing bilis ng kidlat, at ang Elder ng Ziyang Palace na umaatake sa kanya ay galit na pumulupot sa kanyang baywang. Hindi mabilang na mga ilaw ng kuryente ang agad na tumagos sa katawan ng Elder na ito, na nagpalamig sa katawan ng Elder na ito. Buksan. Ang Elder ng Ziyang Palace ay umungal, at ang lilang liwanag ay lumabas mula sa kanyang katawan. Sumabog ang bahagi ng python na nakabalot sa kanya, at hindi mabilang na mga ilaw na dekuryente ang direktang naalis sa kanyang katawan. Pagkatapos, biglang ibinato ng Elder ng Ziyang Palace ang kanyang dalawang espada. Ang dalawang blades ng light purple sword shi ay parang mga espada, na naglalabas ng walang kapantay na matalas na aura, nagiging dalawang purple na dragon, na nakagapos sa isa't isa. Mabangis siyang sumugod kay Qianlei. Ito ang pinakamalakas na suntok ng mga matatanda ng Ziyang Palace. Ang dragon na binago ng dalawang sword lights, kahanga-hanga, at makapangyarihan, ay sumugod patungo kay Qianlei Fei, at lahat ay agad na naging pulbos sa daan. Dinurog ni Qianlei ang Thunder at Lightning Dragon Treasure Art, isang malaking halimaw ang sumugod palabas ng Thunder Sea sa tabi niya, pumailan lang ng mataas, at pinahinto ang dalawang ilaw ng baha na lumilipad sa itaas niya. Ang tunay na dragon na binago ng Thunder at Lightning True Dragon Treasure ay may kaliskis na parang walang kamatayang mga kopya ng ginto. Madilim at malamig, tulad ng isang malaking bakal na dakilang pader, ang tumama sa dragon na binago ng dalawang ilaw ng espada. Nagkapira-piraso ang dragon. Sa harap ng malaking kayamanan ng kulog at kidlat na dragon, ang mga dragon na binago ng dalawang sword lights ay hindi gaanong naiiba sa dalawang maliliit na loach. Pagkatapos, ang Thunder Treasure at Thunder Dragon na ito ay agad na tumalon ng mataas sa kalangitan, nagunat, at umindayog na parang dragon, at sumugod patungo sa Elder ng Ziyang Palace sa ibaba. Ang Elder ng Ziyang Palace ay biglang nakaramdam ng isang malaking krisis na umuusbong mula sa kaibuturan ng kanyang puso, at ang tunay na diwa sa kanyang katawan ay baliw na naipasok sa dalawang mahabang espada sa kanyang mga kamay. Ang mga linya sa katawan ng dalawang mahabang kutsilyo ay agad na lumiwanag, naglalabas ng maningning na liwanag, at pagkatapos ay biglang nahati sa dalawang matutulis at matingkad na kabayo, na humahampas patungo sa kulog at kidlat na dragon. Ang True Dragon Treasure of Thunder and Lightning ay naputol, ngunit ang dalawang mahabang espada sa kamay ng mga Elder ng Ziyang Palace ay nagkapira-piraso sa unang pagkakataon. Pagkatapos, isang grupo ng malalakas na alon ng hangin ang tumama sa dibdib ng Elder ng Ziyang Palace, at sa gitna ng tunog ng siksik na pagkapira-piraso ng buto, ang Elder ng Ziyang Palace ay lumipad palabas at bumagsak ng husto sa lupa. Nanginginig ang mga pakpak ng Thunder God sa likod ni Qianlei, at ang buong tao ay lumitaw sa harap ng mga Elder ng Ziyang Palace. Ang kanyang mga daliri ay naglabas ng kumikinang na liwanag ng espada, na isa sa mga pattern sa Heaven-Cutting Sword Scripture. Sa leeg ng Elder ng Ziyang Palace, ang Elder ng Ziyang Palace ay direktang pinutol ang kanyang ulo. Hindi ito nakita ng mga matatanda ng Ziyang Palace. Hindi niya inaasahang mamamatay siya sa mga kamay ni Qianlei ng ganoon kadali. Pinutol ni Qianlei ang ulo ng Elder ng Ziyang Palace, tumingin sa paligid, isa-isang tinipon ang lahat ng samsam, pagkatapos ay umalis. Ilang sandali pa, may sumulpot na grupo ng mga tao dito. Ang mga taong Dragon Cult ang naghahanap ng landas ni Qianlei. Siyempre, wala sa kanila ang may tatak ng pagkakakilanlan ng Dragon Cult. Gayunpaman, ang mga taong ito ay puno ng Dragon Cult. Ang kakaibang katangian ng tubig ng katawan ay makikita sa isang sulyap. Ang gulo na lang ngayon ng lugar. Makikita mo lang na pagkatapos ng isang mahusay na laban, hindi malinaw kung nahuli si Qianlei. Pumunta at mag-browse para makita kung ano pa ang makikita mo. Ang Elder ng Dragon Sect, na namuno sa team, ay naglabas ng utos at sinabi. Oo, tinuruan ni Shenlang ang mga disipulo na maghiwalay kaagad, hinahanap ang kinaroroonan ni Qianlei. Hindi nagtagal, may sumigaw sa isang direksyon. Isang malaking furry work signal ang tumaas sa hangin at sumabog sa hangin. Lumitaw ang pattern ng Sea Dragon sa loob ng mahabang panahon.
Ito mismo ang hudyat mula sa Shenlong cult para humingi ng tulong, magbigay ng babala at hanapin ang target. Matapos makita ang senyales na ito, ang mga disipulo ng Shenlong cult sa lugar na ito ay sumugod lahat patungo sa posisyon kung saan lumitaw ang signal. Nang lumitaw ang elder ng Shenlong sect at ilang mga disipulo, ang nakita lang nila ay ang mga bangkay ng mga disipulo na nagpapadala ng mga senyales. Sa tabi ng bangkay, may nakatayo pa rin. Hindi si Chen Lei, ngunit sino kaya ito? Chen Lei, napakatapang mo. Naglakas loob kang guluhin kami. Galit na sigaw ng isa sa kanila at sinabi kay Chen Lei. Inangat ni Chen Lei ang kanyang ulo at sinabing, "Aba, pinapayagan ka lang na habulin ako, at hindi kita pinapayagang patayin. Ngayon, walang gustong umalis sa inyo." Pagkatapos magsalita ni Chen Lei, tulad ng isang tigre sa isang kawan, nagkusa siyang atakihin at sumiksik sa pulutong ng mga disipulo ng Shenlong sect. Isang kalangitan na puno ng kidlat ang lumitaw, na dinala ang lahat ng mga disipulo ng Shenlong sect sa kapansin-pansing hanay. Ang mga disipulong ito ng Shenlong cult, sa harap ni Chen Lei, ay parang mga tuparin, at halos mapatay sila sa isang iglap. Galit na galit ang Shenlong sect elder na namuno sa team. Hindi niya inaasahan na ang lakas ni Chen Lei ay aabot sa ganoong kalakas na antas. Kaya lang kung gaano kagalit ang Shenlong sect elder na ito, hindi nakakatulong. Sa sandaling ito, pabayaan ang pagprotekta sa mga disipulo ng Shenlong sect, kahit na hindi niya maprotektahan ang kanyang sarili. Binasag ni Chen Lei ang Thunder at Lightning True Dragon mantra, at direktang dinurog ang elder ng Shenlong sect. Hinarang ng Shenlong sect ang mga tropa at kabayo nito dito, at lahat sila ay nalipol ng walang nakaligtas. Nang maglaon, nakatagpo ni Chen Lei ang dalawang grupo ng mga tao, Bailian Pavilion at One Beast Mountain, at lahat sila ay napatay ng kidlat. Sa bulubunduking ito, dumadaloy ang dugo sa mga ilog, tumatagos ang nakamamatay na aura, at nag-iisang pangangaso ni Chen Lei, patlang. Ang mga pamamaraan ni Chen Lei ay magugulat sa kanyang mga kaaway. Nasaksihan ng Assassin of the Hidden Blood Cloud Tower ang makapangyarihan at malupit na aura ni Chen Lei nang patayin niya ang disipulo ng One Beast Mountain. Sa harap ng malakas na aura ni Chen Lei, ang mga pumatay sa Blood Cloud Tower ay lubos na nabigla. Kahit na ang isang Marshal King level gold medal assassin na namumuno sa koponan ay nawala ang kanyang kalooban. Pagharap kay Chen Lei, hindi siya nang ahas. Nabaril. Sa huli, ang mga assassin ng Blood Cloud Tower ang nagkusa na umatras at umalis sa lugar na ito sa bundok. Mapalad din na ang mga assassin na ito sa Blood Cloud Tower ay mabilis na umatras, kung hindi, imposibleng makatakas sa pagtugis ni Chen Lei. Kabanata 275. Ang mga pumatay sa Blood Cloud Tower ay umatras, at alam din ni Chen Lei na hindi na maitatago ang kanyang lakas. Ngayon, kayang patayin ng tunay na kapangyarihang panlaban ni Chen Lei ang tatlong antas na kapangyarihan ng Waxing King ng Transformation Realm, at kayang makipagkumpetensya sa kapangyarihan ng apat na antas na Waxing King ng Transformation Realm. Gayunpaman, nakaharap sa isang kapangyarihan sa itaas ng ikalimang antas ng Transformation Realm. Natatakot ako na mahirap manalo, at sa harap ng isang malakas na tao sa itaas ng ika-6 na antas ng Transformation Realm, si Chen Lei ay maaaring hindi man lang magkaroon ng pagkakataong makatakas. Sa katunayan, sa Transformation Realm, ang distansya sa pagitan ng bawat maliit na kaharian ay naging napakalaki at mahirap tumawid. Magagamit ni Chen Lei ang kanyang cultivation sa unang antas ng Gang Demon Realm para pumatay ng mga kaaway sa napakaraming kaharian. Higit pa ito sa kaalaman ng mga tao, at kung kaya nitong talunin ang mga powerhouse sa ika-5 at ika-6 na antas ng Transformation Realm, hindi talaga ito matatawag na tao. Gayunpaman, sapat na ang talento ni Chen Lei upang mabigla ang mundo at makapagselos ang mga tao. Alam ni Chen Lei na kapag nahayag ang kanyang tunay na lakas, kung siya ay hahabulin at papatayin muli, kahit saang sekta siya naroroon, natatakot ako na hindi na siya magpadala ng malakas na tao sa ibaba ng ika-4 na antas ng Transformation Realm, ang Transformation Realm. Ang malakas na nasa ibaba ng ika-4 na antas, sa harap ni Chen Lei, ay mamamatay ng walang kabuluhan. Kaya, alam din ni Chen Lei na imposibleng lumaban pa siya. Kung mananatili siya rito, baka hindi na rin siya makalabas sa huli. Oras na para pumunta. Sa pagkakataong ito,
ang pagpatay sa ilang mga sekta, ilang matatanda, at 12 ng mga piling disipulo, ay sapat na upang madama nila ang panlulumo ng ilang sandali, at may mga paghihirap pa rin sa ilang mga sekta. Walang paraan upang harapin si Zuan Tianzang. Hindi na nagpaliban pa si Chen Lei, ngunit isinakripisyo ang karwahe ng Flood Dragon, pumailang lang ng mataas sa kalangitan, at sumugod kay Zuan Tianzang. Hindi nagtagal pagkatapos ng pag-alis ni Chen Lei, ang balita ng tunay na lakas ni Chen Lei sa Blood Cloud Tower ay naibenta sa napakalaking halaga, at ang lahat ng mga pangunahing sekta ay ipinaalam tungkol sa nangyari sa mga bundok kung saan si Chen Lei ay hinuhuli. Ang ilang mga sekta tulad ng Ziyang Palace, Thousand Demon Sect, Shanlang Sect, Bailian Pavilion, One Beast Mountain, at iba pa, pagkatapos makatanggap ng ganoong balita, sila ay natural na galit at agad na nagpadala ng malalakas na lalaki sa itaas ng ikalimang antas ng Transformation Realm upang habulin Chen Lei. Gayunpaman, ang kanilang kasalukuyang paggalaw ay masyadong mabagal, at si Chen Lei ay nakabalik na sa Zuanchan Sect. At ang mga taong ito na humabol kay Chen Lei, kahit na mayroon silang lakas ng ikalima o ika-6 na antas ni King Wu, ay hindi nang ahas na humabol sa lugar na kontrolado ni Zuan Tianzang. Kung maglakas loob silang tumawid sa Thunder Pond ng isang hakbang, tiyak na magdurusa sila kay Zuan Tianzang, ang malakas na suntok ni Tianzang. Bumalik si Chen Lei kay Zuan Tianzang sa katunayan, habang nasa daan, nakilala ni Chen Lei si Lei Meng na dumating para sunduin siya. Matapos maibalik ni Lei Meng at iba pa ang mga disipulong Xuanzang pabalik sa Xuanzang ng ligtas, nagtanong sila tungkol sa balita ni Chen Lei. Naunawaan ni Lei Meng at ng iba pa ang mga pangunahing bagay na ginawa ni Chen Lei. Siyempre, walang paraan para magtanong tungkol sa pagpugot ni Hu Shengkoi, dahil walang nakakita sa pagpugot ni Chen Lei kay Hu Shengkoi. Higit pa rito, bilang si Hu Shengkoi, bilang isang tech powerhouse ng wuwang level sa Transformation Realm, kahit na sinabi ni Chen Lei na si Hu Shengkoi ang pinatay niya, walang maniniwala dito. Pagkatapos ng lahat, ang kakaibang lupain tulad ng Land of the Nine Palaces ay napakabihirang pa rin. Matapos bumalik si Chen Lei sa Xuanzang, masigasig siyang tinanggap ng mga pinakamataas na Master at Elder ng Xuanzang. Sa pagkakataong ito, si Chen Lei ay masasabing gumawa ng malaking kontribusyon kay Zuan Tianzang, hindi lamang pinahintulutan ang iba pang mga disipulo ng Zuan Tianzang na makabalik ng ligtas, ngunit lubos ding pinahina ang lakas ng ilang iba pang malalaking sekta. Masasabing sa maikling panahon, ang ibang malalaking sekta ay hindi nang ahas na patuloy na apihin si Xuanzang. Kapag nag-walk out ang mga disipulo ni Xuanzang, magtataas din sila ng kilay at titigasan ang kanilang mga baywang. Ang mga walang kwentang bagay na ito ay inabot si Chen Lei ng higit sa isang araw, at pagkatapos ay bumalik si Chen Lei ng direkta kay Zuan Leifeng at nagsimulang umatras upang magsanay ng kultibasyon upang pagsamahin ang kanyang mga nagawa sa panahong ito. Matapos umatras ni Chen Lei, ang buong Xuanzang ay nag-umpisa rin ng cultivation frenzy. Kasama si Chen Lei bilang isang halimbawa sa harapan, ang ibang mga disipulo ng Xuanzang ay lubos na naging inspirasyon. Sa ilang sandali, ang mga taong dumaan ay biglang lumitaw ng walang tigil, tulad ng pagkatapos ng ulan, ang mga sanga ng kawayan ay lumitaw, at ang lakas ni Zuan Tianzang ay tahimik na tumaas ng isang hakbang. Hindi alam ni Chen Lei na ang kanyang mga aksyon ay nagdulot ng malaking pagbabago kay Zuan Tianzang. Siya na ngayon ay walang pag-iisip at ginagamit ang kanyang pagsasanay sa paglilinang. Pagkatapos ng lahat, ang paglalakbay na ito sa napaliwanagan na lihim na kaharian ay nagbunga ng tunay na mga resulta, ay masyadong malaki, ito ay tumatagal ng ilang sandali upang ma-absorb at matuno ng dahan-dahan. Sa paglalakbay na ito sa Secret Realm of Enlightenment, nakuha ni Chen Lei ang Soul Seed of the Thunder God Lotus, ang Nine Heavens Horcrux Blue Bell, at nakuha rin ang Treasure Liquid Gold Juice para sa bodybuilding, at hinigup ang masamang espiritu ng Thunder Dragon na dragon, at iba't ibang mga langit at mga materyales may mga kayamanan na hindi mabilang. Bukod dito, sunod-sunod niyang pinatay sina Wang Daoling, Zhou Kaihua, Ho Qilin, Gu Jinhan at iba pang mga alagad ng banal na lupain, at ang mga trepeo na nakuha niya ay mga astronomical figure din. Matapos lumabas sa Qishan Secret Realm, binalak niyang patayin sina Wuzhen Fengchenho, Zai Yanchuan, Hong Shouquan, Ning Chanshan at iba pa,
at pagkatapos ay patayin ang pangkat ng pangangaso na ipinadala ng Ziyang Palace, at iba pa mahirap kalkulahin. Ang ilan sa mga bagay na ito ay malaking tulong sa paglilinang ni Chen Lei, at ang ilan sa mga ito ay hindi ginagamit ni Chen Lei. Gayunpaman, ang mga hindi kinakailangang bagay na ito ay lubhang kailangan para sa Qingyang sect, na naghihintay na umunlad. Inilaan ni Chen Lei ang kanyang sarili sa pagsasanay sa paglilinang sa Xuanleifeng, lubusang pinagsama-sama ang kanyang mga natamo sa lihim na kaharian ng Enlightenment. Sa paglipas ng panahon, lumipas ang kalahating taon. Sa nakalipas na 6 na buwan, ganap na natanggap ni Chen Lei ang mga nadagdag sa Qishan Secret Realm at ginawa itong bahagi ng kanyang sariling kapangyarihan. Ang kanyang cultivation ay nasira na rin mula sa unang antas ng masamang demonyong kaharian hanggang sa ikalimang antas ng masamang demonyong kaharian. Ang dahilan kung bakit naging maayos ang breakthrough ay dahil masyadong malalim ang background sa pagkakataong ito. Ang pambihirang tagumpay ay dumating sa kanyang sarili at naging maayos. Kung gusto mong sugpuin, hindi mo mapipigilan. Bilang karagdagan sa paglilinang bilang isang pambihirang tagumpay, ang pisikal na lakas ni Chen Lei ay umabot din sa antas ng kakilakilabot tulad ng kapangyarihan ng 5 dragon. Ang pisikal na lakas ay lalago sa isang nakakatakot na antas, na ganap na epekto ng gintong katas sa katawan. Noong si Chen Lei ay nasa Qishan Secret Realm, nabaliw siya sa pagsipsip ng ginintoang katas at mahalagang likido, ngunit hindi niya pinatalsik ang lahat ng epekto ng gintong katas at mahalagang likido. Ngayon, pagkatapos ng ilang pag-atris at pagpino, ang epekto ng ginintoang kakanyahan at mahalagang likido ay ganap na makatwiran upang pasiglahin ang kanyang pisikal na lakas na muling tumaas. Upang ganap na pagsamahin ang paglilinang, pagkatapos ng panahon ng pisikal na pagsasanay, sa wakas ay umalis si Chen Lei. Si Chen Lei ngayon, ang kanyang katawan ay nagniningning, ang kanyang mga kamay at paa ay napakalakas, at ang kanyang pangangatawan ay naging mas malakas at mas maganda, na may taas na 1.8 metro, isang B-supported na baywang, well-proportioned muscles, at puno ng explosive power, halos perpekto, may kagandahan na karaniwan. Sa kasalukuyan, si Chen Lei ay nasa 16 na taong gulang lamang, imposible para sa kanya na isipin ang gayong mga tagumpay sa kanyang nakaraang buhay. Kaya lang, hindi ipinagmamalaki ni Chen Lei ang kanyang mga nagawa. Ang galing niya talaga ngayon. Gayunpaman, may mga tao sa labas ng mundo, at may mga araw sa labas ng mundo. Hindi siya nang ahas na sabihin na siya ngayon ay walang talo sa parehong antas. Sa pinakakaunti, alam niya na sa ilang mga banal na lugar, mga sinaunang maharlikang pamilya, at malayong mga tarangkahan ng Sehong, mayroon ding mga henyo na makakalaban sa kanya, at bukod pa, may mga lahi ng dayuhan, ang mga matatalim na espadang ito na nakasabit sa katawan ng tao, pinuno ng lahi, hindi ko alam kung bakit. Pagkatapos ay babagsak ito, pumapatay sa sangkatauhan. Tungkol sa mga lahi ng dayuhan, mas alam ni Chen Lei kaysa sinuman. Mayroong libu-libong beses na mas makapangyarihang mga tao sa mga lahi ng dayuhan kaysa sa lahi ng tao. Gayunpaman, ang mga dayuhan na karera ay kasalukuyang hindi nagtatakda ng pangunahing target ng pag-atake. Ang lahi ng tao ay kabilang sa mundong ito, kaya pansamantalang nalalabanan nito ang kalat-kalat na pagsalakay ng mga dayuhang lahi. Kung ang lahi ng dayuhan ay talagang gumagamit ng kanyang kapangyarihan, kung gayon ang kasalukuyang lakas ng lahi ng tao ay hindi magkakaroon ng anumang pagtutol, at mapapawi ng lahi ng dayuhan. Please like and subscribe Jessica Datuan Ortiz. Kabanata 276. Dahil alam ni Chen Lei ang tunay na lakas ng lahi ng dayuhan, talagang gusto niyang pagbutihin ang kanyang paglilinang, upang sa hinaharap, maprotektahan niya ang isang partido. Hindi ito ang kanyang kadakilaan, ngunit isang uri ng tadhana at misyon. Bilang isang sangkatauhan, mahirap man, mayaman, malakas o mahina, kapag kaharap ang isang dayuhang lahi, hindi ito magdadalawang isip na ibuhos ang lahat ng lakas. Ito ay hindi mabilang na mga henerasyon ng sangkatauhan na natiyak ang pagpaparami at kaunlaran ng sangkatauhan. Si Chen Lei ay walang pagbubukod. Dito, mas malaki ang kakayahan at mas malaki ang responsibilidad, hindi ito katarantaduhan. Kaya lang, mahina pa rin ang lakas ni Chen Lei. Maaari lamang itong maging cannon fodder sa alien battlefield. Ngayon kahit na pumunta siya sa alien battlefield, hindi niya turn para kumilos.
Ang pangunahing gawain ngayon ay subukang pagbutihin ang iyong pag-uugali sa paglilinang at maging mas malakas sa lalong madaling panahon. Ito ay isang tunay na responsibilidad para sa sangkatauhan. Ngayon lang nahinigup at natunaw ni Chenley ang iba't ibang mga pagpapala sa Kishan Secret Territory. Ang kanyang sariling pundasyon ay naging lubhang matatag, ngunit muli, ang halaga ng tunay na yuan ay magiging isang malaking halaga din. Ngayon ay nais niyang masira muli. Ang bawat antas ay higit sa 100 beses na mas mahirap kaysa sa karaniwang henyo. Siyempre, ang lakas pagkatapos ng pambihirang tagumpay ay 100 beses na mas mahusay kaysa sa karaniwang henyo. Kung paano pumili ay tiyak na hindi problema para kay Chenley. Ang dapat niyang piliin sa buhay na ito ay dapat na landas ng kataas-taasang kapangyarihan. Anumang kaharian ay dapat ang pinakamalakas, upang ito ay muling mabuhay. Sa pananatili sa Xuanlei Peak ng ilang araw, alam ni Chenley na ang patuloy na pag-atres sa Xuanlei Fang ay walang kabuluhan sa kanya. Kung gusto niyang ipagpatuloy ang mabilis na pag-improve ng kanyang cultivation performance, kailangan niyang maghanap ng mas malaking oportunidad at good luck. Sa kanyang nakaraang buhay, bilang Emperor Wu, nakilahok siya sa paggalugad ng hindi mabilang na mga sinaunang mansyon sa kuweba, sinaunang mga lihim na kaharian at mga relikya. Ang mga sinaunang kuweba na mansyon, sinaunang lihim na kaharian, at sinaunang relikya ay naglalaman ng maraming swerte at magandang kapalaran, na nagpapahintulot sa kanya na tuklasin sa loob ng maikling panahon. Ang mga sinaunang kuweba na mansyon, sinaunang misteryo, at sinaunang mga relikya ay mahusay na pag-aari para kay Chenley, at maaari nilang gawing mabilis ang pag-unlad ng kanyang paglilinang at tuluyang mawala. Kaya, nagpa siya si Chenley na pagkaraan ng ilang panahon, pagkatapos ayusin ang ilang bagay tungkol sa Qingyangzong at Xuanchanzong, maglalakbay siya sa mainland, tuklasin ang iba't ibang sinaunang guho, maghanap ng mga kayamanan, at pagbutihin ang kanyang lakas. Itabi, sa teritoryo lamang ng Chu Kingdom, alam ni Chenley ang tungkol sa Jibaozhang na iniwan ng sinaunang emperador, naghihintay na buksan niya ito. Ang Great Infant Treasure ng sinaunang emperador na ito ay hindi sa ibang tao, ito ang lugar ng Lady Palace ng sinaunang emperador. Sa huling buhay, binuksan ni Chenley ang Thunder Eucharist Physique, at nagkataon, pumasok siya sa Thunder Emperor Palace kung saan matatagpuan ang sinaunang lady, at nakuha ang tuktok ng Lady Sutra. Ang kanyang lakas ay nadagdagan ng mga paglukso at hangganan. Ngayon, ang kasalukuyang lakas ni Chenley ay higit sa 100 beses na mas malakas kaysa noong pumasok siya sa Thunder Emperor Palace. Kung magkakaroon siya ng pagkakataon, natural na gusto niyang pumasok muli sa Thunder Emperor Palace. Sa huling buhay, nagbukas ang Lady Palace, na umaakit sa maraming makapangyarihang tao na pumasok. Noong panahong iyon, dahil ang kanyang paglilinang ay masyadong mahina, maraming mga kayamanan sa Lady Palace ang ninakawan ng iba, at nakakuha lamang siya ng kopya ng Lady Sutra. Karamihan sa iba pang mga kayamanan ay hindi nakuha, na siyang panghabang buhay na sorpresa ni Chenley. Sa pagkakataong ito, dapat ay mayroon siyang kayamanan sa Lady Palace. Kaya lang, hindi ito ang pinakamagandang oras para buksan ang Thunder Emperor Palace. Kailangan niyang ayusin ng mabuti ang lahat bago hanapin ang Thunder Emperor Palace. Habang iniisip ang mga bagay-bagay sa kanyang isipan, pumunta si Chenley sa Xuanlei Peak at nakilala ang kanyang amo na si Lei Meng. Guro, gusto kong bumaba ng bundok. Matapos makita si Lei Meng, agad na ipinaliwanag ni Chenley ang kanyang intensyon. Hindi na nagulat si Lei Meng nang marinig niya ang kahilingan ni Chenley na bumaba ng bundok. Tumango siya at sinabing, "Oh, gusto mong bumaba ng bundok? O, sa Xuanlei Peak na ito. Wala akong maipapakita sa iyo, ikaw ang iyong sariling landas ay nangangailangan na lumakad kang mag-isa." Sumasang-ayon ako, simula ngayon, ikaw ay opisyal na wala sa guro. Sa hinaharap, hindi mo kailangang manatili ng madalas sa Xuanlei Fang. Pagkaraan ng ilang sandali, dapat mo ring iwanan si Xuan Tian bilang isang guro. Zhang, maglakbay sa mundo. Panipik. Alam ni Lei Meng ang cultivation ni Chenley na pasukin, at alam niya ang lahat tungkol dito. Martial arts man ito o kayamanan, si Chenley ay may nakakatakot na kakayahang maunawaan ito. Si Lei Meng ay hindi pa nakakita ng disipulong tulad ni Chenley na may ganoong kahusay na pangunawa.
Ang ilan ay naglilinang ng masalimuot at mahirap na kayamanan at martial arts. Si Chen Lei ay maaaring maging pamilyar sa cultivation practice sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito. Pagkatapos magsanay ng 2 beses, siya ay magiging makabisado at magsanay huling 10 beses, maliit, 30 beses, mahusay, 50 beses, kumpleto. Ang napakagandang bilis ng pagpasok, kung ang mga taong nabaon sa ilang mga kayamanan o kasanayan sa militar sa buong buhay, ngunit hindi pa nakakatapak sa Xiaocheng, alam ko, natatakot ako na mapahiya sila hanggang sa mamatay. Sa kasalukuyan, nakabisado na ni Chen Lei ang iba't ibang martial technique na nakolekta ni Zhuan Leifeng, at lahat ng martial arts na pinagkadalubhasaan ni Lei Meng ay naipasa na rin kay Chen Lei. Ngayon ay mas mataas pa rin ang pangunawa ni Chen Lei sa martial art na ito kumpara kay Lei Meng, na ikinahihiya ni Lei Meng na maging isang master. Tungkol sa cultivation, alam ni Lei Meng na ang cultivation practice ni Chen Lei ay si Lady Jing, at ngayon ay ginagawa na rin niya ang exercise na ito sa cultivation. Sa gymnastics, walang maipakita si Chen Lei, pero minsan wala. Hindi ko maintindihan kung saan, kailangan ko ring kumonsulta kay Chen Lei. For such a freak, Lei Meng has nothing to teach, and he can already be a teacher. Matapos iwan ni Chen Lei ang isang guro, maaari siyang bumaba ng bundok anumang oras at gawin ang gusto niya. Gayunpaman, si Xuan Tianzong ay hindi masyadong mahigpit sa kanyang mga disipulo. Siyempre, ang ilan sa mga tuntunin at tuntunin ng Xuan Tianzong ay dapat pa ring sundin. Tumango si Chen Lei, ngayon ay talagang handa na ang kanyang lakas para maging guro. Hiniling ni Lei Meng kay Chen Lei na manatili sa klan ng isa pang araw. Hinawakan niya ang paunang salita para sa appointment ni Chen Lei at isinumite ito sa Xuanying Zangmen Pavilion. Mula noon, opisyal na hinirang si Chen Lei. Pagkatapos niyang maging guro, sobra-sobra na ang mga pinili ni Chen Lei. Maaari niyang piliing manatili sa Xuan Tianzong at maglingkod sa iba't ibang organisasyon tulad ng mga taluktok ng Xuan Tianzong o Shanggungtang, Xuanjiantang, Xuandantang, at iba pa, o maaari niyang piliing maglingkod bilang isang elder o deacon ng isang tiyak na rurok, o maaari niyang piliin ang libre, huwag humawak ng anumang posisyon, kailangan lamang gumawa ng ilang mga misyon ng sekta bawat taon, ikaw ay ganap na malaya. Sa ugali ni Chen Lei, natural na pinili niya ang huli. Sa Xuan Tianzong, siya ay orihinal na hindi nakadirekta sa kapangyarihan ni Xuan Tianzong, ngunit nais na gamitin ang kapangyarihan ni Xuan Tianzong upang sugpuin at mabigla. Ang pangkat ng bandidong lobo ng dugo ay hindi nang ahas na salakayin ang Qingyang City. Ngunit ngayon, sa kanyang lakas, maaari niyang ganap na patayin ang pangkat ng bandidong lobo ng dugo ng mag-isa. Nakamit na ang layuning ito. Sa makatuwid, wala siyang nostalgia para sa iba't ibang puwersa ng Zhuan Tianzong, kahit na siya ay umuunlad, babalik lamang sa Qingyangzong para sa pagpapaunlad, dahil iyon ang ugat. Ang balita na naging guro si Chen Lei ay kumalat sa buong Xuanchen sect sa isang araw. Ngayon, si Chen Lei lamang ang pumatay ng 4 hanggang 5,000 malalakas na kaaway kabilang sina Feng Chanho at Wu Zun, at pinatay din niya ang mga pangkat ng pangangaso na ipinadala ng ilang malalaking sekta tulad ng Ziyang Palace at Thousand Demon Sect. Ang reputasyon nito ay matagal nang kumalat sa buong mundo. Si Tianzong, si Chen Lei ay naging pinuno ng nakababatang henerasyon na may pinakamataas at pinakaprestihiyosong aura ng Xuan Tianzong. Maging ito ay Xuan Tianfeng, Xuan Wufeng, Xuan Yangfeng at iba pang mga disipulo sa tuktok, kabilang sina Qi Yulong, Du Taixian, Yin Baimei, Fang Kangyu, Lu Chenghong, Du Xiao'er, at iba pa, anuman ang prestihiyo o lakas, Chen Lei distressed, siya ay isang disipulo ang unang binata ng Zhuan Tianzong na karapat-dapat sa pangalang iyon. Sa katunayan, sa kasalukuyang reputasyon at lakas ni Chen Lei, maaari siyang mailista bilang isang potensyal na sect master ng Xuanchen sect. Bukod dito, nagpahayag din si Sect Master Xuanchen ng katulad na kahulugan, ngunit wala si Chen Lei dito, kaya tumanggi siya. Kabanata 277. Umalis si Chen Lei at dumiretso pabalik sa Qingyang sect kahit sa maikling panahon, hindi siya babalik sa Xuanchen sect. Ni Chenran, Chen Haotian, Chen Ming at iba pa ay nanirahan sa Xuan Tianzong. Pagkatapos ng lahat, ang kapaligiran ng paglilinang sa Xuan Tianzong ay higit na mabuti kaysa doon sa Qingyangzong ngayon.
Ngayon, sina Chen Haotian at Chen Ming ay naging mga panloob na disipulo ng Zhuanchen sect. Sila ay talagang may talento, ngunit sila ay limitado sa pamamagitan ng mga mapagkukunan ng paglilinang at hindi maihahambing sa malalaking sekta at mga alagad ng pamilya. Gayunpaman, sa panahong ito, sina Chen Haotian at Chen Ming ay nakakuha ng malaking halaga ng cultivation resources mula kay Chen Lei, at ang bagong tatag na Qingyang sect ay magbibigay din kina Chen Haotian at Chen Ming ng 2 tao na nagpadala ng isang batch ng cultivation resources. Sa sapat na cultivation resources, mabilis ding umunlad ang cultivation nina Chen Haotian at Chen Ming. Ngayon, naabot na nila ang ika-9 na antas ng Ningyuan Realm, at pareho na silang sinimulan na paikliin ang masamang espiritu, maghanda. Tulad ng para kay Nie Chenran, ang mga nadagdag sa Qishan Secret Realm ay kasing ganda. Pagkatapos bumalik sa Xuanchanzong, umatras din siya ng mahigit kalahating taon. Ngayon pagkatapos umalis sa kaugalian, ang paglilinang ay umabot din sa ika-5 antas ng likas na kasamaan, ang aura ng yin at yang na kasamaan, ang mahika ay walang hangganan. Gayunpaman, kailangan pa ring manatili ni Nie Chenran sa Zhuan Tianzang ng ilang sandali upang makatanggap ng patnubay mula sa master. Kung tutuusin, ang kanyang pangunawa ay hindi kasing abnormal ni Chen Lei, at maraming bagay na dapat matutunan, at hindi pa niya naabot ang pamantayan ng pagiging guro. Iniwan ni Chen Lei si Xuanchanzong sa pagkakataong ito, at hindi dahil hindi na siya bumalik. Sa makatuwid, pagkatapos makilala sina Nie Chenran, Chen Haotian, Chen Ming at iba pa, gayon din sina Fang Kangyu, Lu Chenghong, Di Jiuyang, Du Xiaor, at iba pa. Nakasakay mag-isa, nagsisimula sa paglalakbay pabalik sa Qingyang sect. Sa daan, ito ay napakaligtas. Pagkatapos ng lahat, ito ang saklaw ng impluwensya ni Xuanchanzong. Bukod dito, malinaw na nakita ni Chen Lei na sinamahan siya ng kanyang amo na si Lei Meng sa isang tiyak na distansya sa dilim hanggang sa makapasok siya sa hangganan ng Qingyangzong, bago tumalikod at umalis. Naalala ni Chen Lei ang pag-ibig na ito. Ang balita na bumalik si Chen Lei sa Qingyang sect ay dumating kaagad. Si Chen Tangshan, ang kasalukuyang Panginoon ng Qingyang sect, gayon din ang ama, ina, at nakababatang kapatid ni Chen Lei, lahat ay lumabas upang salubungin sila. Ang mga nagsama-sama, at ngayon ang mga master ng Fighting Hall, Yang Hu at Yang Midi, at iba pa. Pagkatapos magkita-kita ang lahat, dumiretso sila sa main hall kung saan karaniwang pinag-uusapan ni Qingyangzong. Matapos tanggalin ang mga walang katuturang tao, pinag-usapan ng lahat ang nakaraan. Iniulat ni Chen Tangshan kay Chen Lei ang tungkol sa pag-unlad ng Qingyang sect sa panahong ito. Bagamat si Chen Tangshan ang master ng Qingyang sect, naunawaan ni Chen Tangshan na ang kasalukuyang mga nagawa ng Qingyang sect ay salamat sa pagsusumikap ni Chen Lei na mag-isa. Sa huli, ang Qingyang sect ay pangungunahan pa rin ni Chen Lei. Kaya lang, ayaw ni Chen Lei na pinigilan siya, at ayaw niyang kunin ang posisyon ng sect master Qingyang. Kinailangan niyang hawakan ito nang may pag-aatubili sa ngayon, ngunit hindi nang ahas si Chen Tangshan at hindi niya inilagay sa ereyang sect master bago si Chen Lei. Ang mga hall master sa pasukan ng Qingyang sect ay parehong alam ito at lubos na tapat kay Chen Lei. Ipinakilala ni Chen Tangshan ang pagbuo ng Qingyang sect sa panahong ito. Sa panahong ito, ang Qingyang sect ay pangunahing nagpapanatili ng mababang profile at simpleng pag-unlad, nang walang anumang pagpapalawak, nananatili lamang sa 1 ektarya ng sarili nitong 3 puntong lupain, mababang pag-unlad. Sa panahong ito, dahil ang Qingyang sect ay nakatanggap ng malaking halaga ng mga mapagkukunan tulad ng 100 taong ipon ni Hu Shengkoi na ibinalik ni Chen Lei, mayroon ding maraming mga medicinal field at minahan sa loob ng Qingyang sect, lalo na ang Broken Mountains. Ito ang naging hardin sa likod ng Qingyang sect. Sa Broken Mountain Range, maraming minahan sa iba't ibang lugar, at nagbibigay din sila ng tuloy-tuloy na daloy ng mga mapagkukunan para sa Qingyang sect. Sa makatuwid, ang pag-unlad ng Qingyang sect sa panahong ito ay masasabing mabilis. Sa panahong ito, ang Qingyang sect ay may magandang development momentum, ngunit mayroon ding ilang mga pagkukulang. Matapos pag-usapan ang magandang balita tungkol sa pag-unlad ng Qingyang sect, itinuro ni Chen Tangshan ang ilang mga nakatagong panganib sa pagbuo ng Qingyang sect. Ano ang mga disadvantages? Tanong ni Chen Lei.
Ang Qingyang sect na ito ang pundasyon ng kanyang buhay. Sa hinaharap, ito ay magiging kanyang malakas na suporta. Sa makatuwid, binigyang pansin din ni Chen Lei ang pag-unlad ng Qingyang sect at nagsalita. Sinabi ni Chen Tangshan, kahit na ang ating Qingyang sect ay may magandang momentum, mayroon pa ring ilang mga pagkukulang. Ang unang kapintasan ay ang kakulangan ng isang tunay na Panginoon. Ngayon, mayroon ng transformation realm ang ating Qingyang sect. Walang mga powerhouse sa antas ng Martial King, higit pa sa mga powerhouse sa antas ng Wuzun sa kaharian ng Nahay. Ang lakas nito ay masasabing napakahina. Panipi. Tumango si Chen Lei, ito ay talagang isang nakamamatay na pagkakamali. Ang Qingyang sect ay nabuo mula sa mga pamilyang Chen at Nie ng Qingyang City. Ngunit pareho ang mga pamilyang Chen at Nie ay dalawang maliliit na lawa lamang sa isang hukay ng putik. Bagamat kilala sila bilang dalawang malalaking pamilya, ang kanilang aktwal na lakas ay masasabing hindi gaanong mahalaga. Huwag mong sabihin na kumpara sa 7 puwersa ng sekta gaya ni Zuan Tianzong, maging ang malalaking pamilya, puwersa at gang sa ilang lungsod ay ilang beses na mas malakas kaysa kina Chen at Nie, kahit 12-dosenang o daan-daang beses. Sa ngayon, kahit na ang dalawang malalaking pamilya ay nagsanib puwersa upang mabuo ang Qingyang sect, ang aktwal na pundasyon ay hindi lahat, ang pundasyon ay mababaw, at walang Panginoon. Ang pagkukulang na ito ay hindi malulutas sa isang sandali. Well, ano pa ba? Tumango si Chen Lei, binigyang pansin ang isang ito, at nagpatuloy sa pagtatanong. Sinabi ni Chen Tangshan, bukod sa kakulangan ng mga eksperto, ang ating lakas tao ay kulang din. Pagkatapos ng pagpapakilala ni Chen Tangshan, naunawaan ni Chen Lei na ang lugar na ito ay hindi ang maunlad na lungsod noon, at ang populasyon ng Qingyang City ay wala pang 100,000. Bagaman ang saklaw ng impluwensya ngayon ay sumasaklaw sa 5 lungsod at 13 county, at kontrolado rin ng Qingyangzong ang lahat ng 5 lungsod at 13 county na ito, ang orihinal na populasyon ng 5 lungsod at 13 county na ito ay hindi siksik. Sa kabuuan, wala pang 1,000,000 tao. Sa 1,000,000 tao na ito, mayroong 4 hanggang 5 milyong matanda at bata, tunay na bata at malakas, wala pang kalahating milyong tao. Sa maliit na populasyon, imposibleng ganap na mabuo ang ganoong kalaking lugar na binubuo ng 5 lungsod at 13 distrito. Bukod dito, napakahirap ding pumili ng mga kabataang may mahusay na kwalipikasyon para sumali sa Qingyang sect. Pagkatapos ng lahat, hindi lahat ay angkop para sa pagsasanay sa paglilinang. Ito ay mas mahirap na pumili ng ilang mga talento na angkop para sa paglilinang. Palakasin mo. Bagamat ang Qingyangzong ay nagtatag ng mga base para sa pagkuha ng mga disipulo sa 5 lungsod at 13 mga county na nasa ilalim ng kontrol nito, ang Qingyangzong ay nag-recruit lamang ng wala pang 10,000 mga disipulo sa mahabang panahon. At sa 10,000 mga disipulong ito, mayroong higit sa 8,000, tanging panlabas na mga disipulo, formal na mga disipulo, mas mababa sa 1,000, para sa mga tunay na henyo na nagsasagawa ng paglilinang, at nagiging panloob na mga disipulo, mayroong mas mababa sa 100. Nauunawaan ni Chen Lei na ang dahilan ng sitwasyong ito ay dahil ang populasyon dito ay talagang maliit, at ang isa pa ay na si Xuan Chanzong ay nag-recruit ng isang grupo ng mga disipulo noong nakaraan, at isang malaking bilang ng mga elite na talento ang kinuha ni Zuanchen, Zhang Zhao, ay wala na, kaya medyo maganda na ang makapag-recruit ng maliit na bilang ng mga estudyante. Kabanata 278. Bilang karagdagan sa kalat-kalat na populasyon sa jurisdiction, mayroon ding mga mapagkukunan ng paglilinang sa kanilang mga kamay, na masyadong mabilis na natupok. Bagamat itinago ni Chen Lei ang karamihan sa mga yaman na naipon ni Hu Shengkoi sa nakalipas na siglo, karamihan sa mga ito ay nanatili sa Qingyang sect, at mayroong hindi mabilang na mga halamang mineral sa likod ng bundok ng Qingyang sect. Gayunpaman, ang Qingyang sect ay isa na ngayong sekta na may 10,000 mga disipulo, at ang pang-araw-araw na pagkonsumo ay isang astronomical figure. Kahit na ang Qingyang sect ay mayroon ding kita, sa pangkalahatan, ang paggasta ay mas malaki kaysa sa kita. Ang kawalan ng timbang sa kita at paggasta ay tiyak na hindi magandang bagay para sa isang sekta. Ang maikling panahon ay okay na. Sa paglipas ng panahon, ang buong sekta ay maaaring hilahin pababa. Ito rin ay isang problema na kailangang matugunan kaagad.
May isa pang problema, iyon ay, napakakaunting mga talento sa Qinyang sect, at ang mga namumuno sa kalagitnaan ng antas ng matatanda ay lubhang kulang. Halimbawa, Chuangang Hall, Zantang, Formation Hall, Purifining Hall, at Refining Hall, at iba pa. Bagamat matagal nang naitatag ang mga bulwagan na ito, kung tutuusin, iisa lang ang pangalan ng maraming bulwagan, o may isa o dalawang tao lamang ang maaaring punan, at walang tunay na mamumuno. Inilista ni Chen Tangshan ang ilan sa mga problemang kasalukuyang kinakaharap ng Qinyang sect para kay Chen Lei. Ang ilan ay hindi nagmamadali, ngunit ang ilan ay apurahan. Halimbawa, bagamat ang Qinyang sect ay nakabuo ng low-key, nakakaakit pa rin ito ng atensyon ng ilang puwersa. Sa kasalukuyan, marami tayong nahuli na mga especially iyan na nag-espiya sa katalinuhan ng Qinyang sect. Ang mga taong ito ay mula sa ilan sa mga dakilang kapangyarihan sa paligid natin at walang anumang mabuting intensyon sa atin. Iniulat ni Chen Tangshan kay Chen Lei na nitong mga nakaraang araw, kabilang sa mga nahuli na especially iya, mayroong mga bandidong lobo ng dugo, ang ilan ay mula sa Jingxi City, at Crouching Tiger Mountain. Masasabing mayroong higit sa 100 malalaking puwersa sa nakapalibot na lugar, at mga especially iya ang ipinadala kay Datang upang tuklasin ang tama at mali ng Qinyang sect. Kung hindi dahil kay Chen Tangshan at ng iba pa ay nagpakawala ng hangin ng maaga, na nagpapahiwatig na ang Qinyang sect ay suportado ng Zuanchen sect, natatakot ako na may ilang puwersa na hindi ito makalaban at sakupin, bentahin ng apoy. Kaya lang, halos hindi mapigilan ng pangalang Zuan Tianzang ang lahat ng puwersang ito, lalo na't ang dalawang dakilang puwersa, Blood Wolf Bandit Group at Crouching Tiger Mountain, ay naging aktibo sa madalas na aktibidad, na patuloy na nag-espiya kay Qing. Ang katalinuhan ni Yang Zhang ay malinaw na nagsasabuatan. Matapos makinig sa mga nakatagong panganib at pagkukulang ni Chen Tangshan ng Qinyang sect, si Chen Lei ay mayroon ng ilang mga plano at ideya sa isip. Sinusunod pa rin ng Qingyang Zong ang simpleng pag-unlad at pag-iipon ng lakas bilang unang prinsipyo. Kung tutuusin, mahina pa rin ang lakas ni Qingyang Zong. Kapag na-target ng isang malakas na puwersa, madali itong nawasak. Tungkol sa balanse ng kita at paggasta, kinakailangang mag-isip ng mga paraan upang mabaligtad ang sitwasyong ito sa lalong madaling panahon. Kung tutuusin, kung gusto ng isang sekta ng pangmatagalang pag-unlad, kailangan itong magkaroon ng matatag na mapagkukunan ng mga mapagkukunan. Ang kakulangan ng mga master ay mahirap pagtagumpayan ng ilang sandali. Ito ay tumatagal ng 10-10 taon upang linangin ng isang martial king at martial arts master. Wala pang 2 taon mula nang itatag ang Qinyang sect. Ito ay simpleng hindi makatutuhanang nais na magkaroon ng sariling martial king at martial master. Gayunpaman, kahit na kulang ang mga master sa antas ng Wuwang at Wuzhen, ang Qinyang sect ay hindi makapaghintay na mamatay. Para sa kaligtasan ng sekta, dapat maglagay ng kahit isang malaking pormasayon na makatiis sa mga pag-atake ng Wuwang at Wuzhen level masters. Sa bagay na ito, si Chen Lei ay may maraming karanasan. Hanggat sinimulan niya itong ipatupad sa ibang pagkakataon, ayos lang, at least magagawa nitong mabuhay ang Qinyang sect sa pinakamahirap na yugto ng panahon. Samantala, para sa mga kalat-kalat na populasyon, hindi rin ito malulutas sa maikling panahon. Bilang karagdagan sa pagpayag kay Chen Tangshan na bumuo ng isang patakaran upang hikayatin ang panganganak, si Chen Lei ay bumili ng mga alipin at lumipat ng mga sibilyan ng marami, ngunit hindi rin ito isang proyekto na maaaring maging epektibo sa loob ng 1 taon at kalahating kahit na si Chen Lei ay walang magandang solusyon. Tungkol sa kakulangan ng mga talento sa lobby, maaari lamang itong maipa ng dahan-dahan, at mahirap makahanap ng mga angkop na kandidato para sa isang sandali. Kahit na ang pag-unlad ng Qinyang sect ay nakatagpo ng maraming problema, pagkatapos ng lahat, isang malaking balangkas ang naitatag, at ito ay may sariling lugar. Hanggat nakaligtas ka sa mahihirap na simula, magiging maliwanag ang hinaharap. Sina Chen Lei, Chen Tangshan, mga magulang ni Chen Lei, at Yang Hu, at iba pa, ay nagchat ng mahabang panahon, at nagtakda ng maraming pangunahing direksyon sa pag-unlad, at pagkatapos ay sunod-sunod na umalis, na naiwan lamang sina Chen Lei at Chen Tangshan.
Nang walang ibang tao, sa pagkakataong ito ay kinuha ni Chen Lei ang mga bagay na inani mula sa Qishan Secret Realm at ibinigay ito kay Chen Tangshan para sa pagbuo ng Qingyang Sect. Ang mga bagay na kinuha ni Chen Lei sa pagkakataong ito ay talagang nagulat kay Chen Tangshan. 2 tonelada ng bluestone at gold essence, daan-daang ehersisyo, martial arts, medicinal herbs, at formations ay sumasaklaw sa lahat, hindi mahuhulaan, at lahat ng uri ng elixir at damo, lahat ay nakasalansan ng walang pinipili, nagpapakita ng kamanghamanghang liwanag, hindi mabilang ang bilang ng mga sundalo at mga kayamanan, bawat isa ay napakalakas. Ang kabuuang halaga ng mga item na kinuha ni Chen Lei ay kailangang hindi bababa sa 10-10 bilyong mataas na grado na metaspar, at ang ilang bagay, kahit na ang mga hindi mabibili sa merkado, ay medyo mahirap bilhin. Napakalaki talaga ng halaga ng mga bagay na ito na dala ni Chen Lei. Sa mga mapagkukunang ito lamang, ang Qingyang Sect ay maaaring umunlad ng mag-isa ng walang panlabas na puwersa sa loob ng 30 taon. Siyempre, ang 30 taon na ito ay tumutukoy sa kasalukuyang sukat ng Qingyang Sect. Kung ang laki ng Qingyang Sect ay lalawak sa loob ng 30 taon, ang oras ng suporta para sa mga mapagkukunang ito ay tataas habang lumalaki ang laki ng Qingyang Sect, paikliin. Ngunit sa anumang kaso, ang mga mapagkukunang kinuha ni Chen Lei ay nalutas ang kasalukuyang mga kagyat na pangangailangan ng Qingyang Sect at maaaring lubos na mapawi ang moral ng Qingyang Sect. Karamihan sa mga bagay na ibinigay ni Chen Lei kay Chen Tangshan ay nakolekta mula sa Enlightened Secret Realm, at karamihan sa mga ito ay mga samsam na nakuha niya. Kabilang sa mga mapagkukunang ito, iniwan lamang ni Chen Lei ang kung ano ang kapakipakinabang sa kanya, at ang iba pang mga mapagkukunan na hindi niya ginamit ay ibinigay lahat kay Chen Tangshan para sa pagbuo ng Qingyang Sect. Gamit ang mga mapagkukunang ito, mas mabilis na malinang ni Chen Tangshan ang mga mahuhusay na disipulo na tapat sa Qingyang Sect. Lalo na ang mahalagang gintong juice bottle na inilabas ni Chen Lei. Ang isang patak ay maaaring gumawa ng isang makapangyarihang henyo. Ang mahalagang bote ng gintong juice ay naglalaman ng 10 milyon o kahit na daan-daang milyong patak. Gaano karaming mga henyo ang maaaring malikha? Sa ganitong paraan, hindi kailangang espesyal na piliin ni Chen Tangshan ang uri ng mahuhusay na disipulo na isa sa 1,000 at isa sa 1,000. Hanggat ang mga ordinaryong teenager na may disenteng kwalipikasyon ay pinili at kasama sa Qingyang Sect, ang bawat tao ay magbibigay ng isang patak ng ginintoang juice, makakalikha kaagad ng malaking bilang ng mga henyong disipulo na tapat sa Qingyang Sect, upang ang lakas ng Qingyang maaaring tumaas ng husto ang sekta. Tungkol sa kung paano gamitin ang mga bagay na ito, walang pakialam si Chen Lei. Ang kasalukuyang Qingyang Sect ay masyadong mahina para tulungan siya. Gayunpaman, kapag nabuo ang Qingyang Sect, ito ay magiging isang makapangyarihang pag-iral na maihahambing sa banal na lupain, ito ay makapagbibigay sa kanya ng malaking benepisyo. Sa makatuwid, ang binabayaran mo ngayon ay tiyak na mababayaran ng malaki sa hinaharap. Ang pagbabayad ng kaunti ay sulit na sulit. Kabanata 299. Matapos ibigay ni Chen Lei ang lahat ng mga mapagkukunan kay Chen Tangshan, dumiretso siya pabalik upang magpahinga. Kinabukasan, maagang bumangon si Chen Lei at pumunta sa tirahan ni Chen Fan. Si Chen Fan ay nahuhumaling sa pag-aaral ng mga porma sayon sa ngayon. Ang hanay ng mga mahiwagang porma sayon na ibinigay sa kanya ni Chen Lei, tunay na natanto ni Chen Fan ang ikatlong antas ng cultivation realm, at si Chen Fan ay nasa itaas ng formation. Ang katalinuhan ni Chen Lei ay masasabing nakakatakot. Ang Chen Fan ngayon ay maaaring tawaging isang kwalipikadong formation mage, na makakapag-deploy ng ilang second at third order formations. Dapat mong malaman na si Chen Fan ay 17 o 18 taong gulang na ngayon, at mayroon siyang mga tagumpay sa porma sayon, na napakapambihira na. Dumating si Chen Lei sa tirahan ni Chen Fan, at nagising si Chen Fan mula sa mundo ng pag-aaral ng mga porma sayon. Chen Lei, kailan ka babalik? Halika, tulungan mo akong makita kung paano dapat ayusin ang pagbuo na ito, bakit ko ito inayos ng higit sa 100 beses, lahat sila ay mali. Ang unang bagay na nakilala ni Chen Fan kay Chen Lei ay ang tanungin si Chen Lei tungkol sa paraan ng pagbuo, na nagpapakita kung gaano nahuhumaling si Chen Fan sa paraan ng pagbuo. Nakita ni Chen Lei kung ano ang hitsura ni Chen Fan,
at alam niya na kung hindi malulutas ang mga pagdududa ni Chen Fan, wala nang isip si Chen Fan na gumawa ng iba pa. Sinulyapan niya ang layout ni Chen Fan at naunawaan kung ano ang naranasan ni Chen Fan sa formation may problema, at nagbigay ako ng ilang salita ng random upang malutas ang mga pagdududa sa isip ni Chen Fan. Si Chen Lei ay nasa tuktok na ng formation na matatawag na top master level. Ang problemang naranasan ni Chen Fan ay parang pediatric sa kanyang mga mata. Nang makuha niya ang sagot na gusto niya, nagkaroon ng oras si Chen Fan na tanungin ang intensyon ni Chen Lei. Hindi umikot si Chen Lei, at direktang sinabi kay Chen Fan, "Brother Fan, nandito ako para hilingin sa iyo na tulungan mo ako. Gusto kong mag-set up ng isa pang mountain protection formation." Nang marinig ni Chen Fan na si Chen Lei ang mag-aayos ng formation, nagliwanag ang kanyang mga mata, at pumayag siya ng hindi nag-iisip. Alam niya kung gaano ka-advanced si Chen Lei sa formation. Kung makikita niya ang panig ni Chen Lei sa pormasayon, kung gayon, ang pag-aani ay hindi maiisip paano mapalampas ni Chen Fan ang ganoong pagkakataon. Nang makita ni Chen Lei ang pangako ni Chen Fan, agad siyang kumilos. Kung tutuusin, nauubos na ang oras at hindi niya kayang sayangin ito. Kasama si Chen Fan, sinimulan niyang galugarin ang lupain at naghanda upang mag-set up ng isang malaking hanay. Sina Chen Lei at Chen Fan ay sumakay sa isang dragon chariot, pumailan lang sa itaas ng langit, gumagala sa pagitan ng mga bundok at ilog, na iginuhit ang buong lugar na kinokontrol ng Qingyangzong sa isang detalyadong topographic na mapa, upang matiyak na hindi ito masama. Bagamat kasalukuyang may nakahanda ng mapa sa Qingyang sect, upang maging ligtas at tumpak, parehong personal na sinukat ni Chen Lei at Chen Fan ang topography at anyong lupa sa mga puwersa ng Qingyang sect at iginuhit ang mga ito, detalyadong mapa. Ayon sa mapa na ito, sinimulan ni Chen Lei na idisenyo at ailatag ang pagbuo ng proteksyon sa bundok ng Qingyang Zhongzin. Siyempre, ang malaking hanay na dati ng inayos ay hindi na dismantle, at maaari rin itong maging epektibo. Dinisenyo lamang ito ni Chen Lei, at tumagal ng 3 araw at 3 gabi upang makumplito ang disenyo ng malaking hanay na isa sa ayos. Sa pagkakataong ito, ang idinisenyo ni Chen Lei ay isang 9 na antas ng malaking hanay, na siya ring pinakamataas na antas ng malaking hanay na inayos noon ni Chen Lei. Ang nasabing malaking pormasayo ng 9 na ayos, maging ang ilang mga banal na lugar, mga walang kamatayang sekta, at mga sinaunang pamilya, ay wala nito, dahil ang malaking hanay ng 9 na pagkakasunod-sunod ay napakahirap ayusin at maaari lamang ayusin ng mga D-array na master. Siyempre, ang 9 na order large array na kasalukuyang idinisenyo ni Chen Lei ay hindi makukumpleto sa isang iglap, dahil ang layout ng 9 na order large array ay madaling aabutin ng 10-10 daang taon bago ito matagumpay na maipatupad. Ang ginagawa niya ngayon ay gumagawa ng isang malaking plano, unang nagtatakda ng pangwakas na layunin, ngunit upang makumplito ang layuning ito, kailangan itong gawin ng hakbang-hakbang. Sa kabutihang palad, sa lugar na ito kung saan matatagpuan ang Qingyang sect, ang topography ay talagang napaka-espesyal. Ito ay angkop para sa pag-aayos ng 9 na pagkakasunod-sunod na malalaking array. Kung hindi, si Chen Lei Kung ay may kakayahan at paraan upang i-deploy ang array, at imposibleng ayusin ang 9 na ang pagkakasunod-sunod ng malaking array. Sa pagkakataong ito, nag-set up si Chen Lei ng isang 9 na antas na malaking hanay, kasama ang Flame Valley, Frost Valley, at ang 2 pangunahing evil point na Isol Flame Heart Gangsha at Geo Netheryin Gangsha, pati na rin ang power water ng mga ugat ng Quanlan River, at ang pangunahing kapangyarihan ng Broken Mountains. Lahat ng mga ito ay ginagamit ng komprehensibo upang bumuo ng isang malaking hanay ng mga sekta ng tagapag-alaga na nagsasama ng depensa, pag-atake at panlilinlang. Tinawag ni Chen Lei ang 9 Nether 8 Fangyingyang Array. Ang 9 at 8 liblib at 8-way na yinatyang formation na ito ay pinagsasama ang 8 direksyon at 6 na direksyon ng Qingyangzong, ang langit at ang lupa, at ang 5 elemento ng yin at yang, na bumubuo ng isang malaki, 3-dimensional at walang patay na sulok sa hangin, lupa, at ilalim ng lupa. Ang napakalaking pormasayon, ang antas ng pagiging sophisticado, ay hindi maisip. Ang mga pattern ng array at base na ginamit ay daan-daang milyon, na bumubuo ng isang hindi nahuhulaang at hindi nahuhulaang array. Siyempre,
ang malaking porma sayon na ito ay umiiral lamang sa mga guhit ng disenyo, at hindi pa ipinatupad. Gayunpaman, pagkatapos na lumahok si Chen Fan sa disenyo ng pinakamataas na hanay, ang kanyang antas ng porma sayon ay bumuti din, at ang kanyang pag-unawa sa paraan ng pagbuo ay tumaas sa ibang antas, umabot sa isang bagong taas, dahil ang pagkaunawa ni Chen Fan sa pagbuo ng sama-sama sa hinaharap, may mga benepisyo na hindi mabilang. Matapos idisenyo ang porma sayon, nagtakda si Chen Lei na gawing perpekto ang base ng pagbuo, mga pattern ng porma sayon, anting-anting sa porma sayon, mga bandilan ng porma sayon, mga plato ng porma sayon, at iba pa na dapat ay kinakailangan para sa layout ng pagbuo. Ang napakalaking porma sayon ng proteksyon sa bundok ay kailangang ipasa sa loob ng libu-libong taon. Sa makatuwid, ang oras na ginugol at materyal na mga ari-arian na ginamit ay lubhang mahirap makuha. Sa porma sayon na ito, gumamit lahat si Chen Lei ng gintong essence, at ito ang purong gintong essence. Ang Jinjing ay hindi nabubulok sa daan-daang milyong taon, at napakahirap. Ito ang pinakamahusay na materyal para sa pagpino ng base ng pagbuo. Bilang karagdagan sa base ng pagbuo, mayroon ding mga pattern ng pagbuo, anting-anting ng porma sayon, mga bandila ng porma sayon, at iba pa, na lahat ay pinumula sa bluestone, 9 na araw na sinaunang jade, at sinaunang balat ng hayop na nakuha mula sa lihim na kaharian ng Kishan mahalaga. Siyempre, dahil sa pag-ubos ng oras at pangmatagalang pagbuo ng ganoong kalaking hanay, imposible para kay Chen Lei na maperpekto ang lahat ng ito ng mag-isa. Isinulat ni Chen Lei ang paraan ng pagpino at ibinigay ito kay Chen Fan, na magpipino ng bahagi nito. Ngayon, si Chen Fan ang namamahala sa Formation Hall ng Qingyang Sect. Sa panahong ito, bagamat walang natuklasan si Chen Fan na anumang mahusay na formation engineering seedlings, nag-recruit din siya ng 12 ng mga formation engineering apprentice. Ang mga disciples ng formation na ito ay hindi na makakagawa ng ilang mahiwagang bagay ngayon, ngunit may kakayahan pa rin silang maghukay ng mga butas sa pundasyon at maglagay ng mga linya ng porma sayon. Ang ilang mga pangunahing gawaing magaspang ay ibinigay lahat sa mga formation apprentice na ito, na nagligtas kay Chen Lei ng maraming pagsisikap. Sa ganitong paraan, pagkatapos ng 3 o 4 na buwan ng trabaho, nagtagumpay sina Chen Lei at Chen Fan sa paglalatag ng core ng 9-sided at 9-sided yin-yang formation. Matapos matagumpay na ay latag ang core ng 9-nether at 8-sides yin-yang formation, ibinigay ni Chen Lei ang natitirang gawain kay Chen Fan. Aabutin ng daan-daang taon o mas matagal pa para matagumpay na may deploy itong ika-9 na antas ng pagbuo. Si Chen Lei ay walang gaanong oras na aksayahin, ngunit iba si Chen Fan. Talagang gusto niyang gawin ang gawaing ito. At tamasahin ang lahat, tamasahin ito. Kabanata 300. Bagamat ang core lamang ng 9-nether 8 Fang Yin-yang array ang inilatag, nagawa nitong ipakita ang bahagi ng dakilang kapangyarihan ng malaking array na ito. Ang kapangyarihan ng malaking array sa oras na ito ay katumbas ng kapangyarihan ng ika-5 level malaking hanay. Ang 5th order large formation ay makakayanan na ang mga pag-atake ng mga eksperto sa antas ng Wuzhen sa kaharian ng Nahay, at kahit na ito ay isang mababang antas na Wuzhen, malamang na siya ay makulong at mapatay ng malaking formation. Sa napakalaking porma sayon, bagamat mahina ang Qingyang Sect upang lumawak palabas, ito ay higit pa sa sapat upang mapanatili ito. Hindi bababa sa hindi siya matatakot sa sapilitang pagsalakay ng martial arts class powerhouse mula sa isang kaaway na puwersa sa mga tuntunin ng seguridad, ito ay pansamantalang napabuti. Malaking garantiya. Sa katunayan, ang Qingyang Sect ay kasalukuyang walang ekstrang kapasidad na palawakin. Nagawa niyang palawakin ang kanyang umiiral na saklaw ng impluwensya, at ginamit ang kanyang buong potensyal. Ang pagpapalawak ay hindi isang bagay na dapat isaalang-alang sa ngayon. Pagkatapos ay latag ang core ng 9-nether 8 Fang Yin-yang formation, umamin si Chen Lei kay Chen Tangshan, at pagkatapos ay umalis sa Qingyang Sect, sakay sa Dragon Chariot, at umalis. Ang dahilan kung bakit gustong umalis ni Chen Lei ay dahil nakatanggap sila ng balita mula kay Wang Ping ilang araw na ang nakalipas na handa silang lumipat sa Qingyang Sect anumang oras. Si Wang Ping, si Chen Lei ay nag-aalala pa rin sa kandidatong ito sa Woody Killer. Ngayon, ang Qingyang Sect ay walang sariling independenteng organisasyon ng network.
Nagpasya si Chen Lei na itatag ang Qingyang Dark Hall, at hayaan si Wang Ping na maging pinuno ng external intelligence gathering ng Qingyang sect at pagpatay sa mga kaaway. Tiyak na ang kasong ito ay madaling gawin ng mapayapa, nang walang kaunting pagkakaiba. Kaya, pagkatapos makatanggap ng balita mula kay Wang Ping, si Chen Lei ang personal na nagmaneho ng karwahe ng Flood Dragon at pinuntahan siya. Kung tutuusin, hindi lang si Wang Ping ang dumating sa pagkakataong ito, libu-libong ulila ang kasama niya. Ito ay isang malaking bilang ng mga tao at ito ay hindi maginhawa upang ilipat. Si Wang Ping ay walang lumilipad na kayamanan na maaaring dalhin ang lahat ng sabay-sabay. Sa makatuwid, nagpasya si Chen Lei na maglakbay mismo. Sinira ni Chen Lei ang Jiaolong Chariot at pagkatapos ng isang araw at gabi ng paglipad, sa wakas ay nakarating siya sa Wang Family Village na binanggit sa mensahe ni Wang Ping. Ang sariling apelyido ni Wang Ping ay Wang, at ang ulilang inampun niya ay sumusunod sa kanyang apelyido. Ang nayon na nabuo ay tinawag na Wang Family Village. Mula dito makikita rin natin kung gaano kas-impulse si Wang Ping, wala akong pusong mag-isip ng kahit ano. Nang dumating si Chen Lei sa Wang Family Village, nalaman niyang puno ng apoy ang lugar kaya sumigaw siya na patayin siya. Ang hangin ay puno ng hininga. Isang pangkat ng mga lalaking nakadamit ng dugo ang pinatay at sinunog sa nayo ng pamilya Wang. Ang eksena ay trahedya. Wang Ping, kung nasaktan mo ang ating Blood Cloud Tower, dapat mong isipin na magkakaroon ng ganoong araw. Ngayon, ikaw mismo ay ayaw mong mabuhay. Ang pinuno ng mga lalaking nakadamit ng dugo, na may kumikinang na espada sa kanyang kamay, ay mabilis na inatake si Wang Ping sa isang galaw, at malamig na sinabi. Inosente, may dumating sa akin, ang mga batang ito ay walang kasalanan. Si Wang Ping ay may ilang galos sa kanyang katawan sa oras na ito, umaagos ang dugo, habang siya ay nahihiya, tumulo siya ng dugo sa kanyang puso, at sinabi kay Yin Wago. Malamig ang boses ni Yin Wago, ilang beses nang inisyon, at sinabing, Wang Ping, isa ka ring pumatay ng gintong medalya. Sobrang nakakatawa ka, akala mo pa naman makakaligtas tayo. Hindi mo ba alam ang rules ng killer organization, iyon ay patayin ang lahat, kung hindi aalagaan ang mga manok at aso, lahat ng pagkamatay ng mga batang ito ay mabibilang sa iyo. Panipi. Tumingin si Wang Ping sa mga bata na hinahabol at pinatay ng lalaking nakasuot ng dugo na may kutsilyo sa kanyang puso, at galit na sinabi, Inosente? Ako, Wang Ping, sumusumpa, kahit ako ay isang multo, hindi ako gagawa, hayaan mo na. Panipi. Tawa ng tawa si Yin Wugo, Wang Ping, hindi ako natatakot na buhay ka. Natatakot ka pa rin ba sa iyo pagkatapos ng kamatayan? Halika na. Pagkatapos ng pagsasalita, ang mahabang espada sa kamay ni Yin Wugo ay sumambulat muli na may nakakasilaw na liwanag ng espada, hamampas kay Wang Ping, at lumikha ng malalim na sugat sa kanyang katawan. Pagdating ni Chen Lei dito, nakita niya ang eksenang ito. Nang makita niya ang eksenang ito, biglang nagalit si Chen Lei at itinaas ang kanyang kamay, at biglang isang malaking berdeng sinag ang buhol-buhol ng lilang kidlat, at binaril patungo sa lalaking nakasuot ng dugo sa ibaba. Ang mga taong ito na nakasuot ng dugo ay direktang binaril ng berdeng sinag, at pagkatapos, ang kanilang mga ulo ay isa-isang pinasabog, at walang buo na katawan, ngunit sila ay natama ng berdeng kahoy na Thunderlight Needle ni Chen Lei, at lahat sila ay namatay. Labis na kinasusuklaman ni Chen Lei ang grupong ito ng mga mamamatay tao na nakasuot ng dugo, kaya siya ay walang awa, at sa isang kisap mata, ang grupo ng mga taong nakadamit ng dugo ay nahulog sa isang kakilakilabot na estado ng kamatayan. Sino ang maglakas loob na labanan ang aking madugong ulap na tore, patayin ang aking alagad na madugong ulap na tore, sumusumpa ako sa dugong ulap na tore, papatayin kita sa buong bahay, at huwag mag-iingat ng mga aso. Panipi. Isang boss-level assassin, na umiiwas sa nakamamatay na Qingmo Lightning Light Needle ni Chen Lei, ay tumingin sa lalaking nahulog sa lupa, galit na sinabi, mabangis. Ako si Chen Lei. Si Chen Lei ay direktang tumalon mula sa himpapawid at nagpakita sa harap nitong boss-level killer. Chen Lei, paano naging ikaw? Hindi inaasahan ng boss-level killer na ito nalilito si Chen Lei dito. Hindi mo kailangang malaman kung bakit. Pagkatapos magsalita ni Chen Lei, sinampal niya ng palad ang boss-level killer.
Gumamit siya ng mga palad ng kidlat, na napapalibutan ng kidlat, at sa ilalim ng isang palad, natrap niya ang boss-level assassin sa kidlat, sigaw ng mamamatay tao, natagos ng kulog at kidlat, nadurog ang kanyang puso, at diretsyong bumagsak sa lupa. Pagkatapos noon, kumilos si Chen Lei na parang hangin at kuryente, gamit ang isang palad, pinapatay ang lahat ng mga assassin sa antas ng boss na nakatayo pa rin. Blood Cloud Tower, itong mga boss-level assassin, lahat ay may cultivation sa ikapito at ikawalong palapag ng masamang kaharian. Masasabing sila ang backbone ng Blood Cloud Tower, ngunit sa harap ni Chen Lei, hindi pa nila nagawang lumaban. Hindi, nasample ako ni Chen Lei na parang lamok. Noong si Chen Lei ay naglilinang sa unang palapag ng Gang Demon Realm, nagawa niyang tumawid sa hangganan upang patayin si Wu Wang sa ikatlo at ikaapat na palapag ng Transformation Realm. Pagkatapos ng kalahating taon ng pag-atres, pagkatapos matuno ang mga mapagkukunan sa Kishan Secret Realm, ang cultivation ni Chen Lei ay umabot sa ikalimang antas ng Evil Realm, at ang kanyang pisikal na lakas ay umabot sa nakakatakot na kapangyarihan ng 5 dragon, at ang kanyang lakas ay dumami. Maraming beses, ngayon ang pumapatay na amo sa 7 palapag at 8 ng Gang Demon Realm ay pinatay ng walang anumang pagsisikap. Chen Lei, maglakas loob ka ba? Nakita ni Yin Wagwo si Chen Lei na pinatay ang kanyang mga nasasakupan, at ang kanyang momentum ay matinding inatake at pinilit si Wang Ping na umatras. Pagkatapos, ang katawan at ang espada ay naging isa at naging isang malaking liwanag ng espada, at inatake nila si Chen Lei at pinatay sila sa daan kahit saan siya dumaan, ang lupa ay napunit sa isang tuwid at makinis na kalaliman. Si Yin Wagwo, ang pinuno ng pangkat sa pagkakataong ito, ang cultivation ay ang ikatlong antas ng Wuwang, ngunit ang kanyang tunay na lakas ay maihahambing sa ikalimang antas ng Wuwang, at siya ay isang napakabihirang henyo sa paglilinang. Sa oras na iyon, saglit siyang sikat at tinangkilik ang pinakamataas na reputasyon. Narinig ni Yin Wagwo ang tungkol kay Chen Lei, ngunit hindi siya naniniwala na si Chen Lei ay magiging kasing lakas ng alamat. Bago niya personal na naramdaman ang lakas ni Chen Lei, hindi maniniwala si Yin Wagwo. Magkaroon ng kamalayan na ang ilang mga chismis ay kadalasang pinalalaki at hindi totoo. Noong panahong iyon, ang kanyang lakas ay hindi ipinakalat ng maraming tao na hindi nakauunawa sa katotohanan, ngunit sa katunayan, alam niya na ang kanyang lakas at alamat, may malaking agwat. Kaya lang, sa oras na iyon, hindi siya kailanman lalabas para pabulaanan ang mga chismis na ito. Kung mas masigla at masama ang pagkalat, mas kapaki-pakinabang ito sa kanya, at hindi maintindihan ng mga tao ang kanyang kathang-isip. Sa kritikal na sandali lang, hahayaan niya itong ipadala. Nakamamatay na suntok. Naniniwala si Yin Wagwo na ang sitwasyon ni Chen Lei ay halos kapareho ng sa kanya noong panahong iyon. Ang tunay na lakas ni Chen Lei ay hindi magiging kasing lakas ng mga alingaw-ngaw. Kahit na ang lakas ni Chen Lei ay tulad ng bulong-bulungan, tiwala si Yin Wagwo na hinding-hindi siya matatalo pagkatapos ni Chen Lei, kaya pagkatapos malaman na si Chen Lei iyon, inatake ni Yin Wagwo si Chen Lei nang walang pag-aalinlangan.